Ayoko na. Maghiwalay na tayo, Zephyr. Hindi ko na kayang maging sunod-sunuran sa'yo. Baka nakakalimutan mo, Sarah, ang ama mo ang nagdala sa'yo sa aking kama para pikutin ako. At tinakot pa ako kung hindi kita panagutan. Magtatawag siya ng mga reporter. At anong tawag mo ulit sa akin? Zephyr? Nakasanay na ni Zephyr na tawagin siya ng asawa ng Honey. At bago sa kanya na tawagin siya nito sa pangalan niya mismo. Oo, Zephyr. Maghiwalay na lang tayo. Total, buntis ng kabit mo. Ayaw mo ba siyang bigyan ng buong pamilya? Ikaw na din na nagsabi na kahit maikasal tayo, hindi mo ko magagawang mahalin. Kaya't ano pa ang silbi ng pagsasamang ito? Ilang ba talaga ang dahilan mo, Sarah? Anong dahilan ito ng pakikipaghiwalay mo? Tanong ni Zephyr kay Sarah. Hindi kita mapaligaya sa kama? Anong kalokohan ito? Bakit? Totoo naman, hindi mo ko mapaligaya sa kama. Uuwi ka ng bahay matapos ang ilang linggo mong pagkawala tapos lalayasan mulit ako pagkatapos. Kaya tama yung nababasa mo. Hindi mo na-meet ang standards ng gusto ko. Sagot ni Sarah sa lalaki. Talaga ba? Ilan ang gusto mo? Makapito tayo sa isang gabi? Sige, humanda ka sa akin pag-uwi. Hindi na nito na ituloy ang sinasabi dahil agad niya itong sinagot. Sino namang may sabing uuwian pa kita? Ano ako baliw? Kaagad na pinutol ni Sarah ang tawag na yon. Alam niyang galit na galit ito sa kanya, subalit pagod na siyang habulin ang lalaki. Gayong ang trato nito sa kanya isang basura. Tapos na ang pagiging masunurin niyang asawa. Sinayang lang nito ang pagmamahal niya. Paglipas ng panahon, naging isa siyang successful na fashion designer. Napapalibutan na si Sarah ng mga bata at gwapong kalalakihan. Madalas niyang nakakasalamuha sa mga events ang dati niyang asawa. Minsan, kinorner siya nito sa sulok sa kahinalikan. Sarah, mahalin mo ko ulit please. Pakiusap nito. Gaya ng dati. Handa ako magpaalipin sa'yo. Balikan mo lang ako. Nagmamadaling itinigil ni Sarah ang kanyang pagpipinta nang sabihin sa kanya ni Aling Lydia na dumating na ang kanyang asawang si Zephyr. Agad niyang hinawi ang kurtina na nakatabing sa bintana kung saan tanaw ni Sarah ang kanilang garahe. Naroon na ang isang magarang sasakyan. Lulan ang kanyang asawa. Napakagwapo ng lalaking iyon. Mala Adonis kung tumindig at maganda ang hubog ng katawan. Malamig ito kung tumingin at hindi mo mababasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Magpapalit na sana muna si Sarah ng damit nang bumukas ang pinto't iniluwa ang figura ng kanyang asawa. Hindi siya agad makahuma. Napatingin siya dito habang kinakalas nito ang sariling korbata. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ilang araw na wala ang lalaki at tuwing bumabalik ito, ginagamit siya nito sa marahas na paraan. Wala man lang kalambing-lambing ang bawat halik nito. Daig pa niya ang ni-wrestling sa kama. Nahihiya siyang isipin na kahit ganon ang ginagawa nito sa kanya, ay namimiss pa rin ni Sarah ang halik at pag-agkin nito sa kanya. Napansin ata ni Zephyr ang kanyang pagkatulala kaya tinawag siya nito. Sarah, halika dito. Sinanyas pa nitong mga kamay sa kanya. Honey, bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Aandap-andap siyang lumapit dito. Agad siyang sinalubong ng marahas na halik ni Zephyr at niyakap ng sobrang higpit. Halos hindi na siya makahinga dahil sa ginawa nito kaya kaagad na nalambot ang kanyang tuhod. Bago pa siya bumagsak, naramdaman na niya ang pag-angat ng kanyang paa sa sahig at pagpangko sa kanya ng kanyang asawa patungo sa kwarto. Pikit mata niyang tinanggap ang mapagparusang pag-angkin sa kanya ng lalaki. Kung isa lamang siyang babasaging porselana, marahil ay nadurog na siya. Lambot na lambot ang kanyang katawan, mas marahas ang pag-angkin nito ngayon sa kanya. Hindi siya nito tinitigilan at hindi ito nakokontento hanggang hindi siya umiiyak at nagmamakaawang itigil na nito ang ginagawa sa kanya. Masyadong sadista si Zephyr. Tumayo na ito mula sa kama at nagtungo na sa banyo. Narinig pa ni Sarah ang paglagaslas ng tubig buhat doon. Pagod na pagod siya habang nakalatag ang kanyang katawan sa kama. 2 taon nang nakakaraan ng lihim na magpakasal sila ni Zephyr. Dahil ipinagkasundo siya dito ng kanyang ama, pinakasalan siya ng lalaki dahil hindi sa mahal siya nito kung hindi dahil wala na itong pagpipilian. Samantalang si Sarah ay may lihim na pagtatangi dito noon pa man. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang loob nito. Hindi naman siya nabigo dahil unti-unti na itong tumutugon sa kanya. Ang mga halik at yakap nito ay nagdudulot ng kilig sa kanya. Maging masaya siguro ang kanilang pagsasama.
Kung mabibiyayaan sila ng anak, yun ang lagi niyang naiisip. Maya-maya pa biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng banyo at lumabas si Zephyr, nakatapis lang ng tuwalya, ang katawang pambaba. Ang gwapo talaga nito, para nitong Greek god, tulad ng mga nababasa niya sa libro. Buntis ka ba? Tinaas nito at ipinakita sa kanyang hawak nitong pregnancy kit. Naiwan niya yon sa banyo kanina. Nanginginig ang kanyang boses at kinakabahan siyang sumagot. Binili ko yan kaninang umaga. Hindi niya babasa sa mukha ng lalaki kung galit ba ito o ano. Bakit ka bumili nito? Nakakunot ang noo ni Zephyr habang naka-cross arm ito. Madalas kasing sumasamang pakiramdam ko nitong nakaraan. Kaya naisipan kong bumili niyan. Tulad nung binilin sa akin, nakayuko niyang sagot sa asawa. O gamitin mo na. Iniabot sa kanya ni Zephyr ang hawak na pregnancy kit. Hihintayin ko na lang na matapos ka pag hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil sa malakas na boses ng lalaki. Ngayon na, maghihintay ako. Utos nito sa kanya. Bigla niyang kinuha sa kamay nito ang test kit at mamadaling pumasok sa banyo. Matapos niya malagyan ng sample urine ang kit, lumabas na rin siya ng banyo. Tinitigan niya ito at nananalangin na sana dalawa ang guhit na lumabas doon. Anong result? Walang kaimo-emosyon ng tinig nito at ang mga mata ng lalaki ay blankong expression. One line, negative. Disappointed ang kanyang tinig sa nakita. Halata sa kanyang mukha ang lungkot na nararamdaman. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Hindi niya malaman kung anong nararamdaman ito. Disappointed ba dahil hindi sila nakabuo o nakahinga ng maluwag dahil hindi siya buntis? Magaling magtago ng damdamin ng lalaki. Hindi niya mabasang kinikilos nito. Ikuha mo nga ako ng damit. Utos nito sa kanya. Aalis ka ba? Gabi na. Ano bang pakialam mo? Sagot dito sa kanya. Basta ikuha mo ko ng damit at huwag kang maraming tanong dyan. Nagmamadali siyang nagtungo sa closet ng lalaki at ipinamili ito na maisusuot. Nalulungkot si Sarah dahil negative ang result ng kanyang test. Gusto ko nang mabuntis, sigaw ng kanyang isipan. Sari-saring gamot na ang kanyang iniinom na maaring makatulong sa kanya upang mabuntis siya. Ngunit bandang huli wala pa rin talaga. Hindi pa rin siya nabuntis. Tapos ngayon aalis na naman ang lalaki, gaya na madalas nitong ginagawa. Minsan every 10 days to umuwi. O kaya every half of the month. Matapos siyang gamitin ito ay muli itong aalis na hindi niya alam kung kailan na naman siya babalikan. Parang nais na niyang sumuko, wala na atang patutunguhan ng lahat. Pagbalik ni Sarah mula sa pagkuha ng damit, naabutan pa niya at narinig na may kausap ito sa phone. Oo, wag kang matakot, okay? Aalagaan ka naman ni Ate Sandra, siyang bahala sa'yo. Malambing ang tinig nito kumpara kapag siya ang kausap. Natigilan si Sarah at labis na nasaktan sa pagiging malambing nito sa iba, samantalang siya na asawa nito ay binabaliwala lang ng lalaki. Sino kausap mo? Pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang boses, ngunit halata doon ang panginginig at garalgal na tunog nito. Tumayo ito ng tuwid, saka tinignan siya ng diretso. Wala, paangil pa nitong sagot sa kanya. Babae ba yan? Hindi niya ito matiis na tanungin. Wala kang pakialam kung sino man yun. Akin na nga yan. Hinablot nitong hawak niyang damit. Saka yun isinuot. Kaya ba ito malamig makitungo sa kanya ay dahil sa may iba na itong babae? Kaya ba siya binabaliwala nito? Biglang sumakit ang kanyang tiyan. Sumisigid ang sakit noon sa kanyang buto. Parang may kung anong naroon sa loob na nais lumabas. Honey, wag mo kong iwan. Mas masama ang pakiramdam ko. Hinawakan pa ni Sarah sa brasong asawa. Kung may masakit sa'yo, tawagin mo si Aling Lydia. Magpadala ka sa ospital. O kaya tawagan mo yung family doctor natin. Hindi naman kita kayang gamutin, hindi ba? Hindi naman ako doktor. Saka nitong marahas na inalis ang kanyang kamay na nakahawak sa braso nito. Natiis talaga ng lalaki na iwanan siyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo at sinukan lahat ng kinain niya. Babalik na sana si Sarah sa kanyang kama nang muli siyang masuka. Mapait na kulay berde na lang ang kanyang iniluwa. Food poisoning. Kahit nilalambot at nangihina siya, tinawagan niya si Aling Lydia upang makapagpadala na siya sa ospital. Nadatnan siya ng matanda na namumutla na. Agad itong tumawag ng driver upang madala na siya sa pinakamalapit na pagamutan. Agad siyang tinurukan ng doktor ng painkillers. Inabisuhan sila ng doktor na magpa-ultrasound upang malaman kung ito'y acute cholecystitis o gastritis. Unti-unti nang nawawalang sakit ng kanyang tiyan. Matapos na ma-injection na ng painkillers, dadalhin na siya ni Aling Lydia sa ultrasound room nang may makita sila doon na isang familiar na figura. Ang kanyang asawa. Ma'am, si Sir. Nakangiti nitong tinuro sa kanya si Zephyr.
Tinignan niyang lalaking tinuturo nito. Ang kagapuhan nito na umaagaw ng pansin ng maraming kababaihan ang una niyang napuna. Nagalak ang kanyang puso pagkakita dito. Hindi pala siya natiis ng lalaki. Tatawagin na sana niya ito nang makita niyang may isang babae na lumabas mula sa ultrasound room. Humawak sa bewang ni Zephyr at ipinakita ang result ng ultrasound. Okay naman daw si baby, sabi ni Doc. Naulinagan niyang sabi nito sa kanyang asawa. Kita niya kung paano ngumiti si Zephyr na hindi man lang niya nasisilayan sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Masaya nitong sinabihan ng kasamang babae. Ikaw kasi ang takaw mo, mag-ingat ka na nga sa susunod. Alam mo na kung anong bawal sa'yo ha? Opo, alam ko na. Hindi na talaga ako kakain ng alimango no? Natatawa nitong sagot kay Zephyr. Napaka-sweet nilang tingnan, daig pa nilang mag-asawang natutuwa sa unang larawan ng kanilang baby na sa sinapupunan pa lang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang sayang nararamdaman ni Sarah ay napalitan ng pagkadismaya habang tinitingnan niya ang babaeng kasama ni Zephyr. Maganda ito at bagay na bagay din ang suot nitong damit, lalo nang makita niyang kabuuan ng itsura nito. Napakaganda, bigla niyang naalalang sinabi sa kanya ng kaibigan ni Zephyr noon. May babae na nagpapatibok ng kanyang puso, matagal na, nasa Amerika lang siya ngayon. Marami kayong similarities noon, kaya siguro tinanggap ka rin niya. Binaliwala niya yon at inisip na lang na bahagi na lang yun na nakaraan ng kanyang asawa. Walang-wala yun kumpara sa kanya, parang nananaginip lang siya ngayon sa tagpong ito na mismong nakikita ng kanyang mga mata ang mga kaganapan. Sa sandaling iyon, nakita niya kung paano alalayan ng kanyang asawa ang babaeng yon. Paano ito naging malambot at maalaga na never nitong ginawa sa kanya. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa puso. Sobrang sakit, lalabas na sanang mga ito nang mahagip si Sarah. Nang paningin ng lalaki habang kasama niya si Aling Lydia. Na noon ay hindi rin makapag-react sa nakikita. Nagsalubong pang kilay nito pagkakita sa kanya. Kilala mo? Tanong dito ng babaeng kasama nito. Asawa ko, sagot nito sa kamalambing na sinabihan ng babae. Aurora, mauna ka na sa kotse. Hintayin mo na lang muna ako doon, okay? Sure. Susunod ka kaagad ha? Nakangiti nitong bilin kay Zephyr. Bago tuluyang umalis si Aurora, tinignan na muna siya nito at ninitian. Hindi niya makuhang tugunin ang ngiting iyon. Nasasaktan siya at hindi siya plastic para makipagpalitan ng ngiting hindi naman totoo. Anong ginagawa niyo dito? Tanong nito sa kanya habang naglalakad papalapit sa kanila. Sasagot sana si Aling Lydia ngunit pinigilan niya ito. Sa halip nagbalik siya ng tanong sa kanyang asawa. Sino siya? Gusto sana niya itong tanungin kung anak ba nito ang pinagbubuntis ni Aurora, kaya sinamahan itong babaeng magpa-check up, ngunit hindi niya na nagawa. Marami ng katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan, masyado nang nadudurog ang kanyang puso. Huwag ka nang magtanong ng mga bagay na wala namang kinalaman sa'yo. Pag-iwas nito sa kanyang tanong, hindi man lang nito naisipang sagutin iyon, namumula ng kanyang mata at ang mga luhang naruroon ay naghihintay na lang na malaglag. Niloloko mo ko, tapos wala akong karapatang alamin kung sino yung babae mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi na niya maiwasan ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Niloloko? May karapatan ka bang sabihan ako ng ganyan? Baka nakakalimutan mo, Sarah, kung paano tayo naikasal. Halata ang inis sa mukha ni Zephyr. Umpisa pa lang ng pagsasama natin, sinabi ko na sa'yo, na kahit kailan hindi kita kayang mahalin. Nagulantang si Sarah sa sinabi nito. Pinisil-pisil pa niyang kanyang mga daliri upang mapigilan ang pamamanhid ng mga yon. So ano, ako bedmate mo? Inaarar mo sa kama, ganun ba? Inis niyang tugon sa lalaki. Hindi ito nakapagsalita sa kanyang sinabi, lalo lang sumama ang loob niya sa katinawanan ng sarili, habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Ha, alam ko na. Dahil pakinabangan mo naman ako kahit sa kama lang. Ano, magaling ba ako ha? Magaling ba? Tumigil ka nga, Sarah. Asik sa kanya ni Zephyr. Hindi niya yun pinansin, nagpatuloy pa rin siya. At ngayong bumalik ng totoo mong mahal, anong plano mong gawin sa akin? Hindi na nagsalita si Zephyr. Halata ang inis ng pangingipot ng labi nito. Kita niyang pagtitimping ginagawa nito. Subalit ang kanyang pakaramdam ay lalong lumala. Umatake ang sakit na kanyang tiyan at bago pa niya namalayan, nagdilim na ang kanyang paligid. Nararamdaman niyang may pinapahid na kung ano sa tungkil ng kanyang ilong, amoy white flower. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ma'am, gising ka na. Masayang bati sa kanya ni Aling Lydia. Napatingin siya sa bintana. Umaga na. Yes, ma'am. Na-ultrasound ka na kagabi tapos nilagyan ka nila ng dextrose. Meron kang acute gastritis dahil sa food poisoning. Binigyan ka na nila ng IV para mawala ang pananakit ng tiyan mo. Sagot sa kanya ni Aling Lydia.
Hinawakan ni Sarah ang kanyang tiyan. Nasaan ang asawa ko? Tumawag kaninang umaga yung babae sa kanya. Pupuntahan niya daw muna. Saka nito hinawakan ang kanyang kamay. Huwag ka masyadong mag-isip at malungkot. Baka makasama sa'yo yan. Na-hospital na siya at lahat pero mas inuna pa rin ito si Aurora. Walang-wala talaga siya kumpara sa babaeng yon. Kumain ka na muna ma'am kahit konti para makainom ka ng gamot. Alok sa kanya ni Aling Lydia. Nag-aalala ang tinig nito. Mamaya na, hindi pa ako nagugutom. Sagot niya sa matanda. Nag-ring ang kanyang phone. Kinuha niya yon kahit na nanghina pa siya. Hello? Hello, Bess? Tinig yun ng kanyang best friend na si Rebecca. Alam mo ba, niloloko ka ni Zephyr. Pagbabalita nito sa kanya. Napanood ko sa balita na sinamahan ni Zephyr sa Aurora Smith sa ospital upang magpa-check up dahil buntis daw yung babae. Alam mo ba kung sino si Aurora? Childhood sweetheart daw yun ng asawa mo na galing pang Amerika at hinintay ni Zephyr sa loob ng 10 taon. Dahil nag-aaral daw ito doon. Tignan mo kasing balita, kalat na yan online. Hinanap niyang sinasabing balita ng kaibigan, mga nakapost na larawan ng dalawa yon, na makikita sa iba't ibang panig ng ospital. Nasasaktan si Sarah sa mga nababasa at nakikitang balita. Binasa niyang iba pang article na naroroon. Si Zephyr ay isa sa tinaguriang richest man in the world. May-ari siya ng De Vera Group of Company. Maraming kababaihan nagnanais na mapangasawang isa sa pinakamay magandang mukha sa business industry. Kaya pinagkakaguluhan ng private life na lalaki't malaking isyo sa lahat kapag may nakakalap silang mga bagong update sa buhay nito. Ngayon ang larawan na sinamahan ni Zephyr si Aurora na magpapa-check up ang naging rank 1 most search sa buong internet. Dito na rin lumabas ang katauhan ni Aurora Smith, ang kanyang pagiging sikat na pianista sa Amerika at ang nakaraang relasyon nila ni Zephyr. Sinasabing bumalik ito sa Pilipinas upang ituloy ang naudlot na relasyon nila at magpapakasal na ng tuluyan. Nagbunyi ang buong internet fans na nagbunsod upang umakyat sa 3 million followers ang tagasunod ni Aurora online. Marami ang natutuwa at kinikilig sa kaganapang iyon. Naalala niya ang salitang Amerika. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kaibigan ni Zephyr. Totoo pala yon, totoong ito ang kanyang tunay na pag-ibig. Ito palang hinihintay ng kanyang asawa, kaya hindi siya nito matutunang mahalin. Natawa na lang si Sarah sa kanyang sarili. Narinig yun ng kanyang kaibigan. Ano Bes, gusto mo ba awayin ko sila at ipagkalat ko na ikaw ang asawa ni Zephyr? Tanong nito sa kanya na halatang nanggigigil. Naiinis na ako sa kanila. Okay lang yan, Bes. Alam kong tungkol dyan. Sagot ko na lang sa kanya upang kumalma siya. Alam mo? Mataas ang boses nito. Kung makakalabas lang sa screen ng kaibigan niya, ginawa na nito. Oo, anong problema mo, Bes? Okay lang sa'yo na may kabit ang asawa mo? Dapat puntahan mo siya at turuan ng leksyon. Nabasa mo ba ang articles? Siya ang babaeng hinihintay ni Zephyr sa mahabang panahon. Siya ang nauna. Kahit na siya ang nauna, kasal na kayo't magiging kabit lang siya. Inis na sagot nito sa kanya. Gumising ka nga, Bes, at mukhang hindi pa naiimulat sa'yo kung ano ang karapatan mo. Okay lang yun, Bes. Pagod na akong makisama. Napapagod na rin akong umunawa. Isa pa ako lang naman ang nagnanais na magpakasal sa kanya. Ako lang ang may kagustuhan noon at napilitan lang siya. Alam naman ng kaibigan niya na napilitan lang si Zephyr na pakasalan siya. Nanahimik saglit ang kanyang kaibigan bago nagsalita. Anong plano mo? Hihiwalayan mo na ba siya? Oo, yun lang naman ang tanging hadlang upang magsama sila ni Aurora. Gusto ko na siyang maging masaya. Ayoko na siyang matali sa akin. Tapos, masasaktan lang din naman ako. Susuportahan kita, Bes. Gawin mo kung anong alam mong tama. Maganda ka't matalino. Marami pang lalaki magkakagusto sa'yo, hindi kagaya ng asawa mong walang balls. Nagpapasalamat si Sarah dahil may kaibigan siyang kagaya ni Becca na maasahan niya sa lahat ng pagkakataon. Matapos ang pag-uusap na yon, at naubos na rin ang kanyang dextrose, pinauwi na siya sa kanilang bahay ng doktor. Inalalayan siya ni Aling Lydia at ng kanilang driver. Dahil nangihina pa, nakatulog siya kaagad pagdating sa bahay. Pagdating ni Zephyr sa bahay, agad niyang inalis ang kanyang suot na coat at tinanong ang katulong na sumalubong sa kanya. Nasaan ang asawa ko? Nasa itas na siya, sir, at nagpapahinga. Sagot ni Aling Lydia. Hinahanap kanya kaninang umaga at nalungkot siya na iniwan mo siya. Hindi siya nakapagsalita agad. Hindi na niya ito sinagot at dumiretso na siya paakyat sa kanilang kwarto. Bahagyang nakaawang ang pinto. Wala sa kamang babae, nakahiga ito sa may bintana na animo ay pusa. Nakalaylay ang mahabang buhok nito sa sahig, kaya lalo itong nagmumukhang payat sa kanyang paningin. Kakagaling lang sa ospital tapos ngayon sa bintana natutulog. Ano namang naiisipan nito? Napapailing na lang niyang tanong sa sarili. Dahan-dahan niyang nilapitan si Sarah. Nakapikit ito.
Para itong bata na basta humiga na lang sa gilid. Pero hindi may tatanggi na maganda talaga ito, lalo na ang kulay rosas nitong labi na sa tuwing hinahalikan niya ay para siyang nakakatikim ng prutas na matamis gaya ng peaches. Yumuko si Zephyr upang buhatin ito at dalhin sa kama. Sumiksik pa itong mabuti sa kanyang mga braso na parang nilalamig. Tinignan niya si Sarah, ang amo ng mukha ng kanyang asawa. Inilapag niya ito sa kama. Aalis na sana siya nang bigla itong magsalita. Sira ulong asawa ko. Binalikan niya ito at tinitigan. Mukhang tulog na tulog pa ito, nagsasalita habang nananaginip. Hinawakan niyang kanang kamay at tinapik-tapik ang pisngi ng kanyang asawa. Sarah, tawag pa ni Zephyr dito. Ngunit sadyang malalim ng tulog nito, natukso siyang halikan to sa labi. Bigla itong nagising at nagulat nang makita siya. Anong ginagawa mo? Galit nitong sabi sa kanya. Matapos mo makipag-date sa kabit mo, katawan ko naman ang gusto mo. Mandiri ka nga, singhal nito sa kanya. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Tinignan niya lang to ng diretsyo. Hindi ko siya kabit. Huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Buntis na siya, tapos sasabihin mo hindi mo siya kabit? Ano mo siya, tropa? Huwag mo siyang sasaktan. Nananahimik lang siya. Sabi niya dito. Ano naman palagay mo sa akin? Maraming galamay at kayang manakit? Sa payat kong ito, palagay mo kaya kong manakit ng tao? Tanong ni Sarah sa kanya. Halata ang galit sa kanyang boses. Hindi na lang niya ito sinagot, lalo lang habang usapan. Kamustang tiyan mo? Kamustang tiyan ko? Huwag kang umarte na concern ka. Nakuha mo nga akong iwanan noong mga panahong kailangan kita. Tapos ngayon kakamustahin mo ko na parang napakabuti mong asawa. Oh, Zephyr! Wow! Pinalakpakan pa siya ni Zara. Bigla ang buhos ng luha ni Sarah. Maghiwalay na tayo, Zephyr. Hindi na niya makayanan ang ginagawa sa kanya ni Zephyr. Kaya dumating na siya ng point ng buhay niya para sumuko. Nagulat si Zephyr sa sinabi ni Sarah. Sa unang pagkakataon tinawag siya nito sa totoo niyang pangalan. Matanda siya dito ng 8 taon at nakasanay na ni Sarah. Natawagin siyang kuya at nung maging mag-asawa na sila, honey na ang tawag nito sa kanya. Anong itinawag mo sa akin? Tanong niya dito. Zephyr! At simula ngayon tatawagin na kita sa pangalan mong yan. Kaya Zephyr, uulitin ko, maghiwalay na tayo. Matigas ang tinig nito. Mukhang desidido nga naiwan siya. Simula nang magising si Sarah mula sa ospital na wala si Zephyr sa tabi niya, napagdesisyonan na niyang palayain na talaga ito. Ni hindi man lang siya nito binantayan habang naka-confine. Hinihintay na lang ata ng asawa niya ang kanyang pagkamatay. Ano ulit ang sinabi mo, Sarah? Waring hindi talaga makapaniwala si Zephyr sa kanyang sinasabi. Zephyr, maghiwalay na tayo. Ang walang pusong lalaking ito ay dapat na hindi minamahal at pinaglalaanan ng panahon. Tulad ng sinabi din naman ito sa kanya na kahit kailan, hindi siya kayang mahalin ng kanyang asawa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ito makapaniwala sa narinig buhat sa kanya. Kung sinasabi mo lang yan dahil iniisip mo nga habulin kita, nagkakamali ka, Sarah. Hindi ko yun gagawin. Hindi ko iniisip na habulin mo ko or whatsoever. Hindi ko dapat inaksay ang kabataan ko sa'yo. Marami pa diyang iba na maaring mahalin ako sa paraang gusto ko at hindi ako babaliwalain. Gaya ng pambabaliwala mo sa akin. Kaya ko namang magparaya, baka nakakalimutan mo, Zara. 2 years ago ang iyong amang nagpunta sa'yo sa aking kama upang pikutin ako. Tinatakot niya pa ako magtatawag siya ng mga reporter kapag hindi kita pinanagutan. Tugon ito sa kanya. 2 taon na nakakaraan ang mangyari yon. Marami na nakakaaway sa negosyong kanyang ama dahil bumabagsak na yon. Para maprotektahan siya nito, dapat mapunta siya sa pamilya ni Zephyr ang maging isang devera. At dahil natatakot ang kanyang ama na madamay siya sa mga nais mapabagsak dito, pinatulog siya nito sang hindi niya namamalayan at pagising niya, nasa tabi na siya ng lalaki, walang saplot. Baka samantyang nasa kama na ginalaw siya nito. Dahil may lihim naman siyang pagmamahal sa lalaki, hindi niya hinadlangan ng kanyang tatay na ipilit nitong pakasalan niya sa asawa. Pumayag naman ito sa kondisyong hindi ipapaalam sa ibang taong kanilang pagsasama at pag-iisang dibdib. 20 years old lang siya ng mga panahong iyon at bagong graduate. Naalala pa ni Zara ang sinabi sa kanya ni Zephyr nung unang gabi ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sarah, binigay ka sa akin ng tatay mo, kaya dapat lang lahat ng gusto ko ay susundin mo. Naiintindihan mo ba? Sabi nito sa kanya. Masusunod po kuya, nakatungo niyang sagot dito. Anong kuya, tanga ka ba? Sigaw nito sa kanya. Asawa mo ko kaya hindi mo dapat akong tatawagin kuya. Naintindihan mo? Sorry, tatandaan ko yan. Tanging naisagot na lamang niya dito. Sa pag-aalala nakaraan, bigla siyang nakaramdam ng lungkot.
Hindi siya galit sa tatay niya nang pilitin itong ipakasal siya kay Zephyr dahil simula pa lang alam na niya na nais lang ng kanyang ama na maprotektahan siya. At ngayong nakakulong na ang kanyang ama, alam kong nagagalit ka at hindi mo gustong pakasalan ako. Kaya ngayon pinapalaya na kita, sabi niya dito. Sige nga Sarah, paano mo masusuportahan ang sarili mo? Kung yung negosyong tinayo niyo na kaibigan mo, hindi man lang kumita ng salapi. Panunuya nito sa kanya, nag-uumpisa pa lang kami. May negosyo bang kumita kaagad ng malaki kung nag-uumpisa pa lang? Alam ko na mga gagawin ko. Hindi mo na ako kailangan pang proteksyonan. Kaya ko ng sarili ko. Nairita niya sagot dito. Kaya pala gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Dahil hindi mo na ako kailangan. Samantalang noong kailangan ako ng pamilya mo, hindi mo ko iniwan. At ngayon kaya mo ng sarili mo. Iiwanan mo na ako. Ganun ba ang nais mo ipahiwatig sa akin ha? Sarah, alam ko namang malaki ang kasalanan ni Papa sa'yo. Pinagbayaran na nga niyang lahat. Saka sa loob ng mahabang panahong nagsasama tayo, naging sunod-sunuran ako sa'yo. Isa pa, ayaw mo bang maging malaya? Ayaw mo bang panagutan ng babaeng yun? Ayaw mo bang bigyan ng kompletong pamilya ang batang dinadala niya? Huwag mong pakialaman ng mga ginagawa ko, manamig ang tinig na sabi ni Zephyr sa kanya. Kahit kailan hindi siya nagtanong tungkol sa mga ginagawa nito dahil ayaw nitong pinapakialaman. Napabuntong hininga na lang si Sarah, tatalikuran na sana niya ito, subalit tinila siya ng kanyang asawa pabalik sa kama. Bigla itong dumagan sa kanya at mariing hinawakan ang kanyang mga braso malapit sa kanyang mga tenga. Anong ginagawa mo? Bigla siyang nagpanik sa ikinikilos nito. Paulit-ulit mong sinasabi at pinaparamdam sa akin na mahal mo ko. Tapos ngayon, hahayaan mo lang ako mapunta sa iba? Talaga bang okay lang sa'yo na may iba akong babae? Tanggap mo ba yun, Sarah? Galit na tanong nito sa kanya. Magsisinungaling siya kapag sinabi niyang tanggap niya iyon, kaya sumagot siya ng naaayon sa kanyang puso. Hindi. Saka maraha siyang tumingin dito. Pero ngayon, tatanggapin ko na. Nagsisisi ka na ba ngayon? O ganyan lang talaga kababaw ang pagmamahal mo sa akin? Kaya hindi ko napapansin na maaari mo palang tanggapin sa sarili mo na mapupunta ako sa iba. Inis ang tono ng boses nito. Lalo pa siyang dinaganan ng lalaki. Halos hindi na siya makahinga sa ginagawa nito sa kanya. Ngunit hindi yun ang panahon para magmakaawa siya dito. Kahit nangihina, pinilit ni Sarah itong sagutin. Nagsisisi ako minahal pa kita. At kahit kailan hindi na kita papangaraping magugustuhan ulit. Asik ni Sarah dito. Hindi siya deserve nito, lalo ng kanyang pagmamahal at pinagsisisihan niya ang lahat. Mahaba ng 2 taon, panahon na para sumuko. Bahagyang tumawa si Zephyr. Mabuti naman, kung hindi mo na ako mahal, mas maganda palang hindi kita lalong pakawalan. Alam mo kung bakit? Kailangan mong pagbayaran ang mga kasalanan niyo sa akin. Ang makapiling ako habang buhay ay isang matinding pasakit para sa'yo. Dahil lang sa naisahan ka ng tatay ko, pati ako hindi mo mapapatawad. Nagpupumigla si Sarah mula sa pagkakahawak nito. Ayoko nang naiisahan ako. Walang dapat man lamang sa akin. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng ito habang buhay. Saka siya iniwan nito at pabalibag na isinarado ang pintuan. Naupo si Sarah sa kama at hindi makapaniwala sa narinig buhat sa lalaki. Siya ang nais nitong pagbayarin sa ginawa dito ng kanyang ama. At pagbabayarin niya iyon habang siya ay nabubuhay. Kinabukasan, nagising si Sarah sa maliwanag na sikat ng araw na sumisilip sa kortina ng kanyang kwarto. Kung gaano kaliwanag ang sinag na iyon, gano'n naman kadilim ang kanyang nararamdaman. Biglang sumakit ang kanyang tiyan. Napahawak pa si Sarah dito. Kailangan ko nang bumangon at kumain para makainom ako ng gamot. Bumaba siya upang makapag-almusal. Agad siyang sinalubong ni Aling Lydia. Ma'am, gumawa ako ng soup para sa iyong tiyan. Maganda ito upang mainitan ang iyong sikmura. Nakangiti nitong bati sa kanya. Salamat. Naupo si Sarah at tinikman ang binigay nito sa kanya. Masaya siyang pinapanood ng matanda. Nakakakain na kasi siya ng maayos ngayon. Hinawakan pa nito ang kanyang noo. Mukhang okay ka na ha? Maya-maya pa napatingin sila sa pinto nang marinig nila ang boses na nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Si Zephyr kasamang babae nitong si Aurora. Napatigil si Sarah sa pagkain at pinanood ang mga ito. Buwisit na lalaking to, ayaw makipaghiwalay, pero inuwi ditong kabit niya. Napakawalang hiya talaga. Aling Lydia, maghahain na kayo. Malambing nitong utos sa matanda. Wala namang nagawa ang katulong ko hindi ang sumunod. Parang wala si Sarah doon. Matapos maghain ng matanda, parang ang dalawang ito lang ang nasa lugar na yon. Kumain ka ng isda, maganda to sa baby. Binigyan nito ng pagkain si Aurora.
Salamat, sagot ni Aurora. Nahihiya pa itong tumingin sa kanya. Nakakahiya naman, nandyan ang asawa mo. Okay lang yan sa kanya. Malambing na sagot ni Zephyr sa babae. Naninikip ang kanyang dibdib sa nakikita niya. Sa bagay, dapat tinatanggap na ni Zara ang mga ganitong bagay dahil kabayaran to sa mga kasalanan nila sa kanyang asawa. Mrs. De Vera, pasensya ka na ha. Ganito talaga kalambing si Zephyr sa akin noon pa mga bata pa kami, lalo na nung malaman niyang nagdadalang tao na ako. Malambing na sabi sa kanya ni Aurora. Huwag mo kong tawaging Mrs. De Vera, saway ni Sarah dito. Hindi na siya natutuwang mabansag ang asawa ni Zephyr. Bakit naman? Tumigil to sa pagkain. Hindi ba kayo okay na dalawa? At may gana pa talagang magtanong ang babaeng ito sa kanya kung hindi sila okay. Hindi nagsalita si Zephyr. Hindi niya rin naman alam kung anong isasagot sa babaeng to. Hindi naman talaga kami okay, tugon na lamang ni Sarah. Basta na lang kami nagpakasal kahit na hindi naman namin mahal ang isa't isa. Biglang napatingin sa kanya si Zephyr. Inirapan lang niya ito. Wari namang nababasa ni Aurora na may issue sa pagitan nilang mag-asawa. Pakiabot na lang yung gulay sa akin, Sarah. Sabi nito sa kanya, hindi kasi kumakain ng gulay si Zephyr. Gusto ko lang matikman niya yan. Para kung sakali man at magustuhan niya, makakakain na siya ng masustansyang pagkain. Bakit hindi ikaw ang kumuha? May yaya ka bang katabi kapag kumakain ka? Panunuyan ni Sarah dito. Wala ka bang kamay para abutin yan? Ikaw kasi yung mas malapit. Saka sa Amerika, sanay ako sa mga hotel na kumakain. May mga waiter doon na nagsisilbi. Pwes, hindi mo ko waiter. Nakasimangot niya sagot dito. Si Zephyr na lang ang tumayo at kinuha ang pagkain na nais ni Aurora. Mag-isa lang din kasi akong kumakain lagi. Dahil sa trabaho kaya hindi ako sanay na magganitong hain sa hapag. Malungkot pa nitong sabi na parang nagpapaawa sa kanyang asawa. Aurora, ang galing mo kaya, napaka-hardworking mo. Pagko-comfort dito ni Zephyr. Salamat, nginitaan pa nito si Zephyr. Tikman mo to masarap yan. Ensiladang labanos. Maganda to sa katawan. Sige nga, masubukan nga yan. Pinanood pa ni Sarah ito habang kinakain ng gulay ni inalok dito ni Aurora. Inubos na niya ang kanyang soup. Tinignan niya ang may pangmuuyam si Zephyr. Natatandaan pa niya noon nang igawa niya ito ng rice ball na may kasamang gulay. Inalok niya itong kainin yun habang mainit pa. Kuya, tikman mo itong ginawa ko. Masarap kainin to tuwing umaga. Alok niya dito. Inabot pa niya ang isang canister na may lamang pagkain. Hindi ako kumakain ng pagkain hinawakan na ng iba. Sa kanya ako iniwan ng walang kaabog-abog. Ang alaalang yun ng isa sa napakasikip ng kanyang dibdib. Lalo pat nakikita niya kung paano kainin ng lalaking ito ang pagkain ibinigay ni Aurora. Para na lang siyang palamuti doon. Habang pinapanood ang dalawa sa kabilang bahagi ng lamesa. Masarap, hindi ba? Tanong ni Aurora kay Zephyr, na marahang kinakain ng gulay na yon. Masarap nga. Malambing na sagot nito kay Aurora. Sabi ko sa iyo noong mga bata pa tayo, hindi ka talaga kumakain ng gulay. Kaya pinipilit pa kita, hindi ba? Nangalumbaba pa ito sa harapan ni Zephyr. Ang tagal na nun natatandaan mo pa rin. Ang talas talaga ng memorya mo ha? Pinisil pa ni Zephyr ang pisngi ng babaeng kaharap. Siyempre naman, natatandaan ko pang lahat. Naalala mo pa ba nung nakatanggap ka ng mga award? Madaming tao, lalo na mga kaklase nating babae ang gusto mag-congratulate sa'yo. Sikat na sikat ka sa school natin. Dakangiting kwento ni Aurora. Sobra naman yan, hindi mo masyadong exaggerated naman yan. Natatawa pang sabi ng lalaki. Ang mga ngiting yon na hindi pa nakikita ni Sarah. Magmula nung maging mag-asawa sila, lalo lang siyang nakakaramdam ng inis dito. Oo kaya, sabi nga ni Mama, may taste daw talaga ako sa lalaki dahil ikaw nagustuhan ko. Parang kinikilig pa to. Yun ba ang hindi kabit? Harap-harapang umaamin? Inis niyang sabi sa sarili, nawawalan na siya ng ganang kumain. Napatingin pa sa kanya si Zephyr habang humihigop ng kape. Waring tinitignan nitong kanyang reaksyon. Malamig lang siyang tumingin sa lalaki sa kanya ito inirapan. Napansin naman yun ni Aurora. Pasensya ka na Sarah, bata pa lang kasi kami magkasama na kami ni Zephyr. Hindi ko lang mapigilang alalahanin ang aming nakaraan. Napapahiyang sabi nito sa kanya. Hindi na siya nito tinugon. Pinilit na lang niyang tapusin ang kanyang pagkain at baka masuka pa siya sa kanyang mga naririnig. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang kwento ni Aurora. Kinuwento pa nito ang kanilang romance noong kabataan nila at nalaman niya na hinadlangan pala ng lolo ni Zephyr ang kanilang relasyon kaya sila naghiwalay. Wala naman siyang pakialam sa kinakwento nito. Tinignan ni Sarah ng masama si Zephyr. Baka makaramdam to na ayaw na niyang makinig sa ikinakwento ng kabit nito at may isipan nitong patigilin na sa pagsasalita si Aurora. Subalit parang walang planong lalaki.
Ine-enjoy pa nito ang pakikinig sa kwento ng ex nito na ngayon ay ginawa pa nitong kabit. Naiinis na siya. Parang gusto pa ata nitong maikwento ni Aurora pati ang ginagawa nilang dalawa sa kama. Gusto na lang niya itong batuhin ng plato upang manahimik na lamang. Timping-timpi na siya. Ikaw, Sarah, may gusto ka ba kay Zephyr? Tanong sa kanya ni Aurora. Ano? Nagulat si Sarah sa tanong nito sa kanya. May gusto ka ba kay Zephyr? Yun kasi ang sabi ng mga tao dito eh. Napatingin pa to kay Zephyr. Totoo ba? Nag-ibang ekspresyon ng mukha ni Zephyr at waring naghihintay ng kanyang isasagot habang kumakain to ng isda. Pagak niyang tawa. Wala no? Tanggi niya sa tanong ito. Wala. Si Aurora naman na nagulat sa kanyang isinagot. Paano mangyayari yon? Samantalang sabi sa akin ni Rod, para daw itong aso na laging sumusunod kay Zephyr saan man to magpunta. Bata pa kasi ako noon. Alam mo na, dala lang yun ng aking kabataan. Mahilig kasi ako mag-explore. Sagot ni Sarah kay Aurora. Bali, tinignan ko lang kung anong mangyayari kung sakaling sumunod ako na sumunod sa kanya. Wala lang yun no? Natatawa pa niyang sagot dito. Madalas siyang nagliliwaliw at kapag hindi na niya alam kung paano siya uuwi, si Zephyr ang tinatawagan niya. Minsan dumadating ito, minsan ay hindi. Pero ang assistant nito si Mr. Jomar ay inuutusan ni Zephyr upang sunduin siya at iuwi sa bahay. Kaya noon naisip niya may pag-asa talaga ang pagsasama nila ni Zephyr dahil alam niyang concern ito sa kanya. Ah, ganun pala yun, sabi ni Aurora. So Zephyr, binibiro ka lang pala ni Sarah noon. Akala mo ba, totoong may pagtingin siya sa'yo? Hindi no, ano ko tanga? Sagot ni Zephyr. Na nakasimangot na naman, nagulat si Sarah sa isinagot ni Zephyr. Magmula nang makulong ang kanyang ama at ang tito na niya ang namamahala ng kanilang kumpanya, madalas nitong sabihin na dapat maging mabuti siyang asawa kay Zephyr. Pero ngayon parang naniniwala na si Zephyr na sinungaling siya at nagpakasal lang siya dito nang dahil sa pera. Mali na naman ang move na ginawa niya. Tanga ka talagang mag-isip, Sarah. Sigaw ng kanyang isipan. Enjoy na lang kayo sa pagkain. Busog na ako. Tumayo na siya. Hindi na niya hinintay na sumagot ang mga to. Ngunit hindi inaasahan ni Sarah ang pagsunod sa kanya ni Aurora. Binuksan na niyang kanilang kwarto. Nang mapansin kasunod niya si Aurora. May kailangan ka ba, Aurora? Ito bang kwarto niyo ni Zephyr? Bahagya pa itong sumilip sa loob. Ang ganda, Aurora. May tatanong ako. Naglakas na siya ng loob ni tanong ang nais niya. Ano yun? Ginagala pa nitong mata sa loob ng kwarto nila. Yang pinagbubuntis mo ba ay anak niyo ni Zephyr? Nagkabikig ang kanyang lalamunan sa tanong na yon. Ha? Napatingin to sa kanya, saka tumayo ng maayos at tinimas ang tiyan. Oo. Bakit hindi na lang kayo magsama? Isang mahusay at gwapong negosyante, saka isang talented at magandang babae. Perfect match kayo. Ha? Paano ka? Kasal kayo hindi ba? Nag-aalala ang boses ni Aurora. Maghihiwalay na naman kami, mapait niyang sagot dito. Isa pa, wala naman kami pagmamahal sa isa't isa eh. Talaga? Nagliwanag ang mukha ni Aurora sa sinabi niya. Oo, hindi mo na ako kailangang intindihin pa. Wala naman kami special connection ni Zephyr. Isa pa, sinabi naman sa kanya ni Zephyr na kahit kailan hindi siya matututunang mahalin ng kanyang asawa. Tinalikuran na niya si Aurora. Pumasok na siya sa kanilang kwarto. At uminom ng gamot, tinawagan na niya si Rebecca para ipagawa siya ng annulment papers. Pagbaba niya, wala na doon si Aurora, ngunit naroon si Zephyr. May kausap sa telepono. Mababatid sa itsura, na mautoridad ang nilalang. Nagkunwari siyang hindi siya nito nakita at dire-diretso siyang lumabas ng bahay. Sandali, pigil nito sa kanya. Tumigil siya saglit para lingunin ito. Bakit? At saan mo balak pumunta? May sakit ka, hindi ba? Papasok na ako sa trabaho. Hindi ka maaaring umalis. Huwag mo na nga akong pakialaman. Hindi nga ako nakikialam sa'yo eh. Inis niyang sagot dito. Simula ngayon, hindi na ako makikinig sa'yo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Aalis na ako sa bahay na to. Noon pa man pasaway na talaga siya, ngunit nang may kasal siya kay Zephyr, nakakala niyang mamahalin siya, naging masunurin na lang siyang asawa. Pero iba na ngayon, gusto na niyang magpakatotoo. Bago ka makaalis dito, dapat may malilipatan ka ng bahay. Sino namang magpapaupa sa'yo kapag sinabi ko sa mga tao na huwag ka nilang tatanggapin? Pananakot nito sa kanya. Pinipigilan mo ba ako? Gusto mo akong ikulong sa bahay mo? Naniningkit ang kanyang mga mata. Pagtingin dito, next week isara mo na yung walang kwenta yung studio at pumunta ka sa opisina ko. Ikaw ang kukunin kong personal secretary ko. Utos nito sa kanya. Nag-aral ako ng arts and design. Kita mo ba? Hayaan mo magamit kong pinag-aralan ko. Ano namang nalalaman ko sa pagiging secretary, no? Inirapan ni Sarah ito ng matindi.
Patagal nang alam ni Zephyr ang gusto niyang gawin at napag-usapan nila ni Rebecca na mag-invest ng tig-1 milyon para sa business na itatayo nila. Wala siyang ganong kalaking pera kaya nanghingi siya sa kanyang asawa. Akala nito ay bibili lang siya ng alahas, ngunit nagulat ito at nainis nang malamang nagtayo sila ng kaibigan ng studio. Tapos ngayon sa kabila ng kanyang paghihirap, nais nitong ipasara agad-agad ang kanyang business. Hindi bagay sa'yo ang maging designer, kaya isarado mo ng studio mo. Nag-aaksaya ka lang ng panahon dyan. Asik dito sa kanya. Hindi bagay sa akin? Nakita mo na bang mga designs na ginawa ko? Hindi naman, hindi ba? Umaawa ng inis sa kanyang dibdib. Hindi ko naman kailangan tignan ng mga ginagawa mo. Malamig ang tono nito. Ngayon, kung gusto mo ng trabaho, sa akin ka pumunta at maging personal kitang sekretarya. Walang ibang bagay na trabaho sa'yo maliban dyan. So para sa'yo, wala akong karapatang mangarap? At hanggang pagiging sekretarya mo lang ang maaari kong gawin. Ganun ba? Nairita niyang sagot dito. Huwag mo kong diktahan sa mga gusto kong gawin. Gawin mo na lang din kung anong gusto mo. Matagal niya na yung pangarap. Pinagpupuyatan pa niya ang lahat tapos sasabihan lang siya ng lalaking ito na hindi yun bagay sa kanya. Ang ikinakainis pa niya, sinisira nitong kanyang diskarte. Hindi siya papayag. Tinalikuran na ni Sarah ito at nagtungo na siya sa garahe. At aalis ka talaga? Sita sa kanya ni Zephyr. Susundan siya nito ngunit hindi na niya pinapansin ng lalaki. Saan kayo pupunta, ma'am? Hinarangan siya ni Mr. Jomar, ang assistant ni Zephyr. Ihahatid ko kayo. Wag na, kaya ko mag-isa. Inis niyang sabi dito. Ma'am, ayaw pumayag ni Sarah na umalis kayo. Makakaalis lang kayo kung ako maghahatid sa inyo kung saan kayo pupunta. Sagot sa kanya ni Mr. Jomar. O sige, sa studio lang. Sagot niya rito. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Hindi na niya muli pang tiningnan ang kanyang asawa. Kinuha ni Zara ang kanyang cellphone upang tawagan si Rebecca. Nasaan ka, Bes? Tanong niya rito. Nasa studio ako. Papunta na ako dyan. Kung pinapakuha ko sa yung documents, nakuha mo ba? Oo, nandito na sa akin. Sasalubungin kita kapag malapit ka na rito. Sige, salamat. Agad niyang natanawan sa labas ang kaibigan. Hawak ang isang brown envelope. Agad niya itong nilapitan pagkababa niya ng sasakyan. Ito na ba yon? Tanong niya dito. Oo, pirmahan mo na dyan sa may pangalan mo. Inabutan siya ni Rebecca ng ballpen. Matapos pirmahan, ibinalik niya yun sa envelope at binigay kay Mr. Jomar. Pakidala ito sa boss mo, sabi niya rito. Pero ma'am, hindi ako maaaring umalis dito. Babantayan ko kayo. Tanggi nito. Ano namang mangyayari sa akin dito sa studio ko? Importante yan. Dalahin mo na kaagad sa kanya. Utos niya dito. Pero ma'am, ayaw nitong umalis sa harapan nila. Bingi ka ba? Tanong dito ni Rebecca. Dadalhin mo yan doon o ipopost ko sa internet na mag-asawa sila. Nagulat pa ito sa sinabi ni Rebecca at mabibigat ang mga paang humakbang palayo. Sinunod na lang nitong kanyang kagustuhan. Pagdating ni Mr. Jomar sa studio, abala si Zephyr sa mga pinipirmahang dokumento. Agad siyang napatingin sa kanyang assistant. Nasaan ang asawa ko? Hindi na siya nagabalang magangat ng paningin. Nasa studio na siya, sir. Sagot nito sa kanya. Okay na ba ang kanyang tiyan? Tanong niya dito. Mukhang okay na naman. Maayos naman siya nang maihatid ko. Tugon nito. Siya nga pala, sir. May pinabibigay sa inyo si ma'am. Inabot nito sa kanyang isang envelope. Nangunot ang kanyang noo pagkakita doon. Basahin mo nga kung ano yan? Yes, sir. Binuksan itong envelope at nawindang sa malaking letrang naroon. Annulment papers. O ano, bakit hindi mo pabasahin yan? Naghihintay ako. Nakayuko siya at hindi nakitang ekspresyon ng mukha ng kanyang kaharap. Sir, gusto na raw makipaghiwalay sa inyo ng inyong asawa. Dahil hindi niyo daw siya napapaligaya sa kama. Mahina nitong sabi sa kanya. Ano? Bigla siyang nagangat ng pagtingin. Anong sabi? Annulment papers tong pinadala niya sa inyo, sir. Kinakabahan si Mr. Jomar dahil sa tono ng kanyang pananalita. Hinablot niya ang papel at nabasa ang nais ng babae. Ang dating bahay lang ng pamilya ni Sarah ang hinihiling nito. Wala nang iba, ni hindi to humingi ng kahit na magkano sa kanya. Kahit hindi to humingi ng pera, pag-uusapan pa rin sila ng ibang nakakilala sa kanila. Agad niyang tinawagan si Sarah. Ano tong sinend mo sa akin? Tanong niya rito. Obvious naman na annulment papers yan. Hindi ka ba nagbabasa? Mataray nitong sagot sa kanya. Kasalukuyan naman si Sarah nagtitingin-tingin sa mall. Dinaya nitong kaibigang makapaglakwatsa. Ang sinasabi ko ay ang dahilan mo ng pakikipaghiwalay sa akin. Ano sinasabi mong hindi ko na-meet ang expectations ng bed desire mo? Nababaliw ka na ba? Nairita niyang sabi dito. Inuuwian mo ako minsan lang sa loob ng 1 buwan. Kaya hindi mo na-meet ang bed desire na gusto ko. Mapang-asar pa nitong sagot sa kanya. So ibig mong sabihin, nakukulangan ka pa sa performance ko?
Ilang beses bang gusto mo ha? 7 beses sa isang gabi? Nairita talaga siya sa idinahila nito. Yeah, parang hindi ka ganun kagaling para sa akin. Mahina ng tuhod mo. Saka parang hindi naman ganun katigas ang iyong alaga. So tama, nakukulangan ako sa performance mo. Napahagikik pa ito sa kabilang linya na mas lalong nagdulot ng kanyang pagkairita. Humanda ka sa akin mamayang gabi pag uwi ko. Sisiguraduhin kong hindi ka makakabangon bukas. Inis niya sagot dito. Ito ba ang nais niya, ang makipaghiwalay? Nababaliw na ata ang babaeng ito. Hindi na kailangan, sagot nito. Hindi na ako babalik sa bahay mo. Pirmahan mo na lang yan para makapag-move on na tayong dalawa ng mapayapa. Sa kanyang narinig buhat sa babae, lalo siyang nairita dito. Sigurado ka bang hihiwalayan kita? Sinasabi ko na sa'yo, maghiwalay na tayo. Mataas ng tono ng boses ni Sarah. Hindi mo naman ako tinarato ng tama. Simula pa sa umpisa. At ano, lolokohin mo lang pala ako sa kabila ng pagiging submissive wife ko? Kapag hindi mo yan pinirmahan, ipagkakalat ko na asawa mo ko at nambababae ka. Alam mo naman kapag kilalang tao ang involved sa chismis, pinagpipiestahan. Bahala na kung kaninong buhay ang masisira dito. Sa'yo o sa akin. Malakas ng loob mong takutin ako ngayon, Sarah. Sinusubukan talaga nito ang kanyang pasensya. Oo, tinatakot kita. Inis na rin si Sarah. Sa haba ng panahong inaksaya ko sa lalaking ito, naging mahina ako noon, napakaduwag. Kaya ngayon hindi na ako papayag na maging sunod-sunuran. Malaki ang naitulong sa kanya ni Zephyr, subalit dumating na talaga siya sa kanyang boiling point. Kapag pinirmahan mo yan, matatapos ng ating pagsasama, maasikaso mo ng maayos si Aurora. Tratuhin mo siya ng tama. Buntis pa naman siya. Saka huwag mong gagawing malungkot ang buhay niya. Gaya ng ginawa mo sa buhay ko. Napangiti siya sa sinasabi nito. Naawa ka ba sa kanya? O ginagawa mo lang siyang rason upang takasan ako? Huwag ka nang maraming sinasabi dyan, Zephyr. Pirmahan mo na yan. Ayoko na makisama sa katulad mong manloloko. Pinagpatayan na siya ng cellphone ni Zara. Maya-maya pa sunod-sunod ang mensaheng dumarating sa kanya mula sa isang bangko. Sunod-sunod ang mga binabayaran ni Sarah, iba't ibang klase ng kagamitan. Doon niya naisip na seryoso nga ito sa pakikipaghiwalay sa kanya. Mr. Jomar, i-check mo nga kung pumunta si Sarah sa kanilang bahay sa Cavite. Utos niya sa kanyang assistant. Masusunod, sir. Nagmamadali itong lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya akalaing ganun pala kaseryoso si Sarah sa pakikipaghiwalay sa kanya. Ang akala niya hindi nito siya kayang iwanan. Ilang minuto pang lumipas, bumalik na rin si Mr. Jomar. Sir, naroroon nga daw pong inyong asawa. Nag-hire siya ng mga tagalinis sa kanilang bahay. Pagbabalita nito sa kanya. Plano pala talaga ng kanyang asawa na lumipat na ng bahay. Nainis siyang ginusot ang hawak na annulment papers at tinapon yun sa sahig. 2 taon na nakakaraan na kailanganing ibenta ng pamilya ni Sarah ilan nilang ari-arian kasama ng bahay na mga yon sa Cavite na bagong pagawa. Nakiusap sa kanyang asawa na bilhin niya ang bahay na yon na hindi naman niya akalaing magagamit nito upang may matirang itong bahay kapag sila ay naghiwalay. Mukhang naisahan na naman siya. Noong una ay ang tatay, ngayon naman ay yung anak. Tawagan mo ang bangko, ipasuspend mo ang card ng aking asawa, utos niya kay Mr. Jomar. Samantala, bumili pa tayo ng mga gamit. Alam mo ba, ay sa balita binilhanda ng asawa mong kabit niya ng mansyon? Alam mo kung magkano? 100 million pesos ang halaga, pagbabalita kay Sarah ng kaibigan. Kaya dapat makinabang ka muna sa pera ng asawa mo bago kayo maghiwalay na tuluyan. Tamang kanyang kaibigan, dapat nga makinabang siya dito. At dahil hindi na siya babalik sa bahay ni Zephyr, kailangan niyang bumili ng mga bagong damit. Pumili siya ng ilang piraso ng damit sa bags at sapatos. Umabot din ng 1 milyon ang kanyang babayaran. Good morning, ma'am. Inabot niya sa cashier ang kanyang card. Tumunog yon. Ma'am, decline po ang card niyo. Mukhang may limit lang po ang card niyo. Hindi siya makapaniwala. Paano madadecline yon? Personal card yon ng kanyang asawa at imposibleng magkalimit yon. Bes, hindi kaya si Zephyr ang may kagagawan kaya na-decline ang card mo? Sabi sa kanya ni Rebecca. Marami na siyang napamili at malamang lahat ng transaction history ay pumasok sa number ng kanyang asawa. Agad niyang tinawagan ng bangko. Ma'am, si Mr. De Vera po nagpa-block ng inyong card. Bago po yan ma-unblock, kailangan tawagan po muna natin ang asawa niyo. Sagot sa kanya ng bangko. Buisit, inis na inis si Sarah at nagpupuyos ang kanyang kalooban. Ang walang hiyang iyon, nakuha pang bawiin ang karapatang ibinigay sa kanya. Yung asawa mo talaga, abnormal, napaka-generous niya sa kabit niya tapos ikaw, ayaw pagastusin. May sayad na talagang lalaking yon, wika ni Rebecca. Anong gagawin ko? Tanong niya sa kaibigan. Huwag mo na lang bilhin niya mga damit. Buti nga nabayaran na natin ang mga furnitures. Tatawagan ko si Aling Lydia para ayusin ang mga gamit mo doon at ilagay sa iyong luggage. Tapos ipadala natin sa bahay mo, hindi ba?
Kailangan mo nang mamuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Paalala sa kanya ni Rebecca. Tama, mamumuhay siya ng masaya sa kanyang bahay sa Cavite. Magagawa na niya ang kanyang mga gusto. Makakapag-party na ulit sila ng kanyang kaibigan, mag-iingay sila at mag-enjoy. Umuwi na lang sila sa kanyang bahay, madilim na ng mga sandaling iyon, siya na lang ang bumaba ng sasakyan dahil may date pang kanyang kaibigan. Salamat Bes sa pagsama sa akin ngayong araw, hinalikan niya ito sa pisngi. Wala yun, nakangiti nitong sagot. Paano ba yan? Kailangan ko na munang umalis. Iiwan na muna kita ha, see you bukas. Kinawayan niya pa ito. Pagpasok niya sa loob, napansin niyang isang magarang sasakyang nakaparada doon sa may bakanting loteng malapit sa garahe. Nakatayo sa gilid nito at nakasandal si Zephyr. Lumingon ito sa kanya nang marinig ang kanyang mga yabag. Ang mga mata nito ay nag-uusig na animoy may kasalanan siya dito. May nakatik na seal sa harapan ng pintuan ng bahay. May mga bodyguard na naroroon, kasama na si Mr. Jomar. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya nang harangan siya ng mga ito na makapasok sa bahay. Ma'am, sabi ni Sir, hindi daw kayo maaring pumasok sa bahay na ito. Sagot sa kanya ni Mr. Jomar. At bakit? Bahay ko yan, singhal niya sa mga ito. Anong karapatan ng Zephyr na yan na hindi ako papasukin sa sarili kong pamamahay? Sarah, wala sana siyang balak lapitan ng lalaking ito, ngunit wala naman siyang choice. Naiinis niya itong pinuntahan saka siya pumasok sa kotse nito. Subalit doon pa lang, bigla na nitong hinablot ang kanyang kamay at hinila siya pakandong dito. Nakaskirt lang siya, kaya nag-alala siyang tumaas iyon at makita ang kanyang panty. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako, asik niya dito. Hindi siya binitawan ng lalaki, bagkos niyakap pa siya nito ng mahigpit. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Zephyr, ano ba? Nasasaktan ako. Nagpupumiglas niyang saway dito. Hindi ba sabi mo, hindi ko na ibibigay ang pleasure na gusto mo kapag nagtatalik tayo? Ngayon, Mrs. De Vera, ngayong gabi mismo, patutunayan ko sa'yo na kaya kitang paligayahin hanggang sumuko ka. Pinilit siyang iharap nito. Bitawan mo nga ako, maghihiwalay na tayo. Wala kang karapatang gawin sa akin to. Saka hindi na ako si Mrs. De Vera. Pakiramdam ni Sarah ay nababastos na siya ng lalaking ito dahil hindi na siya makagalaw habang nakakandong siya dito. Hindi ba, pinagbibintangan mo kung hindi ko kayang masatisfy ang iyong desire? Na wala akong silbi sa kama. Well, patutunayan ko sa'yo na nagkakamali ka. Ilang rounds bang gusto mo? 7? Gabi-gabi ha? Nairitang sagot nito sa kanya. Tumigil ka nga, namumula niyang sabi. Bitawan mo ko para makapag-usap tayo ng maayos. Para ano? Ipamukha mo pa rin sa akin na hindi kita kayang paligayahin sa kama? Ganun ba? Pang-uuyam na tanong nito sa kanya. Grabe ang itsura ni Zephyr, mukha itong mangangain ng buhay na tao. Pinakalma ni Sarah ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Dapat hindi siya magpanik sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Mag-usap tayo ng maayos, Zephyr. Yun bang friendly talk lang? For once, huwag muna tayong magbangayan. Mahinahon niyang pakiusap dito. Okay, binitawan siya nito at inayos ang sariling damit. Nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling upo sa kabilang side ng upuan. Agad niyang binuksan ang pinto para madali siyang makatakas kung sakasakali. Kung binabalak mong takasan ako, alam mong kaya kitang hulihin. Naintindihan mo? Nababasa ata nito ang binabalak niya. Hindi kita tatakasan. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Nasusuffocate kasi ako. Pagdadahilan ni Sarah dito. Zephyr, bakit mo pinalak ang bahay? Bahay ko yan, gagawin ko kung anong gusto ko. Nakahalukip-kip ito habang nakatingin sa kanya. Pero sabi mo sa akin noon, ibibigay mo to sa akin. Nakasimangot niyang sabi dito, tinignan siya ng lalaki at inalala nito kung kailan niya yung sinabi kay Zara. 6 na buwan nang nakakaraan. Pinuntahan siya ni Sarah sa study room niya, nakasuot ng sexing pantulog. Nagulat pa siya sa presensya ng babae dahil abala siya sa kanyang binabasa. Kuya, baka naman pwede mong bilhin yung bahay na pinatayo ng aming pamilya, yung nasa Cavite. Naupo pa ito sa kanyang hita at pinulupot ang braso sa kanyang leeg. Sige na, gusto ko kasi ang bahay na yon. Hindi niya mapigilang matukso dito, lalo na't nakikita niya ang maamumukha at magandang katawan ng asawa niya. Simula noon, na-obsess na siya kay Sarah. Hinahanap-hanap to ng kanyang katawan. Okay, bibilhin ko yun para sa'yo. Tugon niya dito. Kapalit ang isang mainit na sandali. Naalala mo na ba? Tanong ni Sarah kay Zephyr. Sa akin pa rin niya nakapangalan, sagot ni Zephyr sa kanya.
Sobra ka na. Matagal tayo naging mag-asawa tapos ngayon maghihiwalay na tayo. Ayaw mo malang ibigay sa akin kahit yung bahay na yan? Inis niya sabi dito. Sobrang puot ng kanyang nararamdaman. 2 taon niya itong pinaligaya sa kama. Tapos ang kapal na mukhang gipitin siya. Bakit? Usapan ba natin na maghihiwalay tayo? Sinabi ko pa sa'yong hihiwalayan kita? Malamig ang tinig nito na parang siya pa ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko tinatanong opinyon mo. Ang sabi ko, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo o gusto mo. Asik ni Sarah dito. Ang kapal naman ng mukha mong sabihan ako ng ganon. Matapos niya makabuntis ng iba? Iba din talagang lalaking ito. Magaling. Matapos mambuntis, pati ako gusto pang kabayuhin. Anong palagay niya sa akin? Aso? Talaga bang gusto mo makipaghiwalay? Kung sigurado ka na, wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa bahay na yan. Hatiin natin. Tinignan siya nito nang wala malang emosyon. Anong ibig mo sabihin? Nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Balak mong ibentang bahay. Kanino bang bahay na yan? Sino ang bumili? Kanino nakapangalan? Hindi ba sa akin? Mayabang nitong sagot sa kanya. Mukhang wala nang patutunguhan ng kanilang usapan. Napapagod na siyang makipagtalo sa kanyang asawa. Isara mo na ang pinto't uuwi na tayo, sabi nito nang akala'y sumusuko na siya. Mahinahon ang boses nito, na halatang nangungumbinsi. Tatawa-tawa siya, saka tuluyang lumabas ng sasakyan. Hindi siya magpapatalo sa lalaking ito. Pagod na si Sarah na lagi itong i-please. Sarah, tawag nito sa kanya. E di ibenta mo kung gusto mo. Tuloy-tuloy siyang lumayo dito. Na hindi alam ang patutunguhan. Huwag mong pagsisisihan to, Sarah. Pahabol pa nitong sabi sa kanya. Tiningnan niya ito sa kanginisihan. Hindi ako magsisisi. Alam mo pinagsisisihan ko? Ay ang makasal sa'yo. Iniwan na niya ito ng tuluyan, malamig ang gabing iyon. Nag-iisa siyang naglalakad sa kalsada. Tinawagan ni Sarah ang kaibigang si Rebecca. Nanonood daw ang mga ito ng sine. Ayaw naman niyang maabala sila, kaya sinabihan na lang niya na mag-enjoy. Maganda ang relasyon ni na Rebecca at ng nobyo nito. Plano na rin nilang magpakasal, kaya hindi na niya sinabi dito ang nangyari. Bigla niyang naalala ang kanyang ama, pero ayaw naman niya itong dalawin sa bad mood niya. Saka na lang niya ito pupuntahan kapag okay na siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang mapadakong kanyang paningin sa advertisement na nakapaskil sa may poste. Nag-o-offer yun ng malaking pera upang magkaanak lang. Naalala niyang bigla si Zephyr. Ano? Magiging masaya na lang siya sa ginawa niya sa akin. Dapat ko siyang magantihan. Kinuha niyang kanyang cellphone at dinaya lang number na naroroon. Hello? Dito bang nagpapa-advertise kung gustong magkaanak? Oo, para sa 3 araw na advertisement ang gusto ko. Pakisulat ng number na kukontakin. Binigay niyang number ng kanyang asawa. Matapos yun ay nagbayad siya ng 75,000 para doon. May laman pa naman kahit papaan mang kanyang GCash. Kaya pa siyang pakainin sa loob ng ilang buwan. Makakaganti na ako sa buwisit ka. Minura ni Sarah ang picture ni Zephyr na nasa kanyang gallery. Nakauwi na si Zephyr sa kanilang bahay. Hindi na niya yan namalayan kung hindi pa siya sinabihan ni Mr. Jomar. Sir, narito na tayo sa bahay. Pukaw nito sa kanya, nagangat siya ng paningin. Madilim ang kabahayan, ang mga kasambahay nila ay sa maid's quarter na tutulog na nasa labas ng bahay. Lalabas na sana siya ng sasakyan na magsalita ulit si Mr. Jomar. Sir, yung star necklace na napanalunan niyo sa bid ng 1 buwan ay dumating na. Sige, dalahin mo sa opisina ko bukas. Tinalikuran niya na ito. Nakaramdam siya ng kahungkagan nang buksan niya ang pinto. Wala nang matitinis na boses ni Sarah na noon ay laging sumasalubong sa kanya. Madilim ang pasilyo ng bahay patungo sa kwarto. Walang kabuhay-buhay, parang napakalungkot doon ngayon. Para na yung haunted house na anumang oras ay may lalabas ng multo. Bigla siyang nakaramdam na parang may kulang sa bahay na yon. Hindi siya mapakali. Pumanik na si Zephyr sa kanilang kwarto nang mag-ring ang kanyang phone. Hello? Hi, totoo ba na willing ka magbayad ng malaki para magkaanak? Tanong ng nasa kabilang linya. Ano sinasabi mo magbabayad upang magkaanak? Saan mo naman napulot ang balitang yan? Nagulat si Zephyr sa sinabi nito sa kanya. Nagpa-ads ka, hindi ba? Hindi ako nagpo-post ng ganyan. Wala akong alam dyan. Pinatay na niya ang tawag na yon. Ang dami na talagang manloloko ngayon. Kung kailan busit na busit ako, saka naman may mga ganitong tatawag sa akin. Mga seraulo. Subalit segundo lang ang lumipas ay may tumawag ulit sa kanya at nagtatanong ulit ng tungkol sa pera. Ibabayad niya upang magkaanak. Maiksi talagang kanyang pasensya at hindi siya ipinanganak na may mahabang PC. Inalam niya kung saan nakita ng mga itong sinasabing advertisement.
Mukhang alam na niya kung sino may pakana ng lahat. Malinaw na nasa advertisement ang kanyang number. Hindi siya nagagalit. Isa pa may pagkakataon na naman siyang makausap ang kanyang asawa. Tatawagan niya ito upang tanungin kung bakit ito yung ginawa. Subalit, nairita siya nang malamang nakablock na siya sa babae. Inis na inis siya. Hindi niya akalaing gagawin yun sa kanya ni Sarah. Nakailang dial pa siya, subalit laging operator ang nasagot. Pabaligbag niyang binitawan ang kanyang cellphone sa kama. Napasuklay siya sa kanyang buhok. Sarah! Gigil na gigil siya. Sa studio siya natulog ng gabing iyon. Pagising niya kinaumagahan, maayos na ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Dahil yun sa gamot na inireseta ng doktor sa kanya. Pagkuha niya ng kanyang phone, nakita niya invitation ng Royal Fashion Group. Ito isang sikat na kumpanya kung saan sumusuporta sa mga designer na gaya ni Sarah. Kilalang brand ng mga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pumipili sila ng magagaling na designer at binibigyan ng pagkakataong makilala sa larangan ng fashion. Kinikilig siya sa imbitasyong iyon. Wow, totoo ba to? Nice nila ako makilala. Masayang-masayang sabi ni Sarah sa sarili. Yung akala niyang wala siyang pag-asa, ita't may lumalapit na sa kanyang opportunity. Pero may problema siya. Ang lahat ng kanyang draft at damit iniiwan niya sa bahay ng kanyang soon-to-be ex-husband. Ilang beses siyang nag-decide kung pupunta doon sa bahay nito upang kuhanin ang mga naiwang gamit o hindi na lang. Subalit mahalaga yun sa kanya, kaya pinili niyang bumalik na lang doon at kunin ng mga draft niya na naiwan. Sumakay siya ng taxi patungo doon, eksaktong 10:00 na makarating siya. Sigurado siya na wala na si Zephyr doon dahil maaga yung umaalis ng bahay nila. Ma'am, bumalik ka! Bati sa kanya ni Aling Lydia. Shh! Huwag kayong maingay. May kukunin lang ako sa kwarto namin. Hindi na niya hinintay na magsalita ang matanda. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang kwarto. Ano na naman kaya ang naisipan ni ma'am? Bakit gano'n siya maglakad? Sarili naman niya itong pamamahay. Hinabol na lang siya ng tingin ng matanda. Akala niya wala daw ng kanyang asawa. Naririnig niya ito sa rooftop na naliligo. Wala namang ibang maliligo sa kanilang pool kung hindi si Zephyr lang. Baka kasama na naman niya yung babae niya. Umismid pa siya. Halata ang selos sa kanyang boses. Akala mo naman kagapuhan. Nakahinga siya ng maluwag na mapayapang nakapasok sa loob ng kwarto. Agad niyang hinanap ang kanyang pakay. Namili din siya ng mga susuoting damit para sa pakikipagkita sa mga taga-Royal Fashion Group. Dapat maayos ang kanyang kasuotan ngayong araw. Magbabanlaw na sana si Zephyr sa kanilang banyo nang makarinig ng kaluskos na nagmumula sa kanilang walk-in closet. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto noon na bahagyang nakaawang. May isang nilalang na may mahabang buhok ang naruroon, nagbibihis. Kita sa maputi nitong katawan ang mga marka ng kanyang labi na naiwan noong nagdaang gabi. Akala ko ba gusto na nitong makipaghiwalay sa akin? Anong ginagawa niya dito ngayon? Bubulong-bulong niyang sabi habang seryosong papalapit sa babae. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik? Dumagungdong ang tinig niya sa kabuuan ng kwartong iyon. Diyos ko po, Rudy! Gulat na gulat to. Saka nabuwal sa sahig. Hindi nito maisuot ng maayos ang kanyang palda. Nilapitan niya ang asawa sa kaniyakap upang maisara niya ang zipper ng palda nito. Kahit kailan ka talaga, Sarah. Mamamatay ka sa katangahan mo. Matapos niyang maisara ang suot ni Sarah, niyakap niya ito ng mahigpit. Tinignan siya nito. Ang kanyang muka'y wala man lang kahit na konting emosyon. Anong ginagawa mo dito sa bahay? Tanghali na, tanong ni Sarah kay Zephyr. Hindi siya makapaniwalang nasa bahay ang asawa niya ng mga oras na yon. Bahay ko to, mananatili ako dito. Anong oras ko man gustuhin, aalis ako dito kung gusto ko at babalik kung nais ko. Wala na talagang magandang salitang lumalabas sa bunganga ng lalaking to. Tinignan niya lang ito. Guwapo nga ito pero napakatabil naman ng bibig. Walang preno kung magsalita. Anong ginagawa mo dito? Bahagyatong lumayo sa kanya. Binabalikan mo ba ako? Hindi no, hihiwalayan talaga kita. Inayos ni Sarah ang kanyang palda. Bakit naman kita babalikan? Ano ko baliw? Napaismid ito sa sinabi niya. Parang ayaw mo namang makipaghiwalay sa akin. Kahapon ka lang lumayas, ngayon nandito ka na ulit. So ganito ba ang makikipaghiwalay? Ayaw na niyang makipagtalo pa sa lalaking ito. Kapag sumagot pa siya, hahaba lang ang usapan at tataas pang chance na may humiliate lang siya nito. Inayos na lang niya ang kanyang palda. Saka tuluyan na itong tinalikuran. Aalis na siya doon. Sarah, hinabol siya ni Zephyr. Hinablot nitong kanyang braso. Ang hilig mo sa gulo. Nag-iinarte ka ba?
Para makuha ang aking atensyon? Sabihin mo nga sa akin, anong kailangan mo? Pinabalik ka ba dito ng tito mo ngayon? May gusto na naman ba kayong ilapit sa akin? Kailangan nyo na naman ba ng pera? Hindi siya makapaniwalang ganitong pagkakakilala sa kanya ni Zephyr. Mukhang pera na kaya niyang gawin ng lahat para lang sa pera. Huminga siya ng malalim. No, walang nagpapapunta sa akin dito. Uulitin ko, wala akong kailangan sa'yo. Sigurado na ako na makikipaghiwalay ako sa'yo. Babalik lang ako dito kapag kinuha ko ng iba kong gamit. Sana wala ka dito pagbalik ko. Saka sana iwasan na natin ang magkita. Please lang, nainis ako kapag nakikita kong pagmumukha mo. Nalukot ang mukha ni Zephyr sa kanyang sinabi. Ginita niya lang ito, saka hinilang kanyang braso. Salamat sa 2 taon. Goodbye. Pinulot niya ang mga designs draft niya na nalaglag sa sahig at walang lingong likod na iniwan ng asawa. Pinanood ni Zephyr ang papalayo niyang asawa, maganda ang bihis at may dalang designs. San kaya ito pupunta? Agad niyang tinawagan ng kanyang assistant na si Mr. Jomar. I-check mo nga kung saan pupunta ang asawa ko ngayon. Nagmamadali na si Sarah papunta sa Real. Late na siya. Sarah, bilisan mo, sabi niya sa sarili. Tumakbo na siya papasok sa building ng Royal. Kung kailan namang nagmamadali siya, doon pa nalaglagan ang kanyang mga daladala. Agad siyang yumuko upang pulutin ang mga yon. Nagkalat sa sahig ang kanyang mga designs draft. Hindi niya inaasahan ang pagpasok ng isang lalaki. Nakasuot ito ng makintab na sapatos. Nakasuot ito ng coat. Yumukod ito upang tulungan siyang mamulot ng mga nalaglag niyang gamit. Sayo ata to, buong-buong ang boses nito. Napatingin siya sa lalaki, naka-dark shades ito ngunit halata pa rin ang kagapuhang taglay ng lalaki. Nasa mid-25s na rin ang edad nito, umaaring kasing edad to ng kanyang asawa. Thank you, nahiya pa siyang abutin niya ang papel na nalaglag sa kanyang buhat dito. Mahangin dito, mag-ingat ka na lang sa susunod. Tinalikuran na siya nito. Pagpasok ni Lord Alba sa kanyang opisina, agad siyang binati ng kanyang sekretarya. Sir Lord, magandang araw po. Yumuko pa ito ng bahagya. Coffee po? Sige, tatalikod na sana to ngunit bigla siyang may naalala. Hindi ba ngayon darating si Sarah Loizaga, yung napipisil nating designer para sa bago nating ila-launch na brand? Yes sir, sagot nito sa kanya. Papasukin mo na siya sa President's office. Gusto ko siyang makilala personally. Pakisunod mo na lang doon ng kape. Make it 2, okay? Bilin niya sa kanyang sekretarya. Yes sir. Hindi na ito nagtanong ng kahit na ano at tuloy-tuloy na itong lumabas ng opisina. Agad nitong pinuntahan si Sarah. Bago magtimpla ng kape, halos maglundagan si Sarah sa balitang natanggap na mismo ang presidente ng kumpanyang makikipag-usap sa kanya. Totoo? Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Yes, Miss Loizaga. Hinihintay ka na ni Sir, sagot nito. Sir, nangunit ng kanyang noon ng malamang lalaki to. Akala ko babae ang president dito. Si Miss Alba, right? Natawa naman ito sa sinabi niya. I think nag-assume ka lang Miss Loizaga na babae si Sir. Surname niya ang Alba. Marlon ang pangalan ni Sir. Naku, pasensya ka na. Huwag mo na lang sana sabihin kay Sir. Na, Miss, anong pangalan mo? Nahiya niyang tanong dito. Ako si Mia. Gustong-gusto kang makilala personally ni Sir. Nagustuhan yung mga gawa mo. Halika na, ihahatid na kita sa opisina niya. Yakag sa kanya ni Mia. Iginiya pa nito ang kamay upang mauna siya. Bigla tuloy siyang napaisip kung bakit mismong presidente ng kumpanya ang makakamiting niya. Ganoon ba kaganda ang mga gawa niya at kahit si Mr. Alba ay na-impress? Miss Loizaga, pakihintay na lang muna si Sir. May kamiting lang siya sa loob. Maya-may matatapos na rin yon. Nakangiting bilin sa kanya ni Mia. Salamat. Tumayo siya sa may pintuan ng opisina ni Mr. Alba. After 10 minutes, may nakikita siyang figurang papalapit sa pintuan ng opisina. Naamoy niya ang scent ng pabango noon. Bumukas ang pinto at nagsalubong ang mga mata nilang dalawa. Ikaw? Hindi siya makapaniwala na makilala kung sino to. Oh, ikaw pala si Sarah. What a coincidence. Pag-akta itong tumawa. Ngayon niya biglang na-realize kung sino ang kaharap. Kayo po ba ang president? Parang ako nga. Ngumiti ito at binuksan ng malaki ang pinto. Come in, have a seat. Thank you sir. Nahiya siyang naupo. By the way, ito po pala yung mga designs ko. Inabot niya dito ang kanyang draft. Huwag mo na akong hinuho o pinupo ha, dahil ko pang matandang binata eh. Saka ito maluwag ng ngumiti. Tinignan nito ang kanyang mga guhit. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Yes sir. Very impressive. May talent ka talaga. Ang ganda ng taste mo sa designs. Yung mga minor details napapaganda na rin. Alam mo ba nagagawa kami ng mga bagong luxury brands? Yes sir, yun ang dahilan kaya siya naroroon. Swak ang designs mo sa mga bagong produktong gagawin namin. Interesado ka bang makatrabaho kami?
Sir, nalaki ang kanyang mga mata. Marami ang nais na makapasok sa Royal, lalo ng mga katulad niyang baguhan pa lang. Alam niyang imamarket nila ito sa lahat ng lugar na meron silang branch. Nabibigyan din ng pagkakataon ng mga designer na magkaroon ng sariling fashion shows, local man o international. Ganong kagandang mapasok sa Royal Fashion Group. Pero nag-alangan si Sarah, parang ang bilis naman ata ng matanggap sa kumpanyang iyon ni hindi man lang siya pinagpawisan. Pinaghahandaan pa naman niya ang mga dapat isagot kung sakaling may question and answer dito. Napansin ata ni Marlon ang kanyang pag-alinlangan. Bakit, Sarah? Hindi kasi ako makapaniwala na natanggap ako dito. Bakit? Wala ka bang tiwala sa gawa mo? Tanong nito sa kanya. Parang hindi totoo ang lahat. Para akong nananaginip. Nginitian siya ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Sarah. Maaari naman natin pag-usapan ang lahat. Ah, sir, maaari ko bang kausapin muna ang partner ko bago ako mag-decide? Naalala niyang kanyang kaibigang si Rebecca, lalo pa sa sinabi nitong pag-uusapan nila ang lahat. Parang kinakabahan siya, ayaw niyang pumayag agad. Baka mamaya mahilingin to sa kanya na hindi niya kayang ibigay. Besides, sa panahon ngayon, kahit pagtulong may bayad na. Natatawa si Marlon na mapansing nag-aalala ang kanyang itsura. Malaki kaming kumpanya, Sarah. Baka iniisip mo nahihingi ako ng kapalit dahil dito. Formal na company to. Napapahiya siyang ngumiti dito. Gusto mo ba i-tour kita sa lugar kung saan kita i-assign? Panghihimok nito sa kanya. Sige sir. Nagalanganin pa rin siyang sumama dito. Isinama ni Marlon si Mia para masiguradong hindi siya maiilang. Dinala siya nito sa design department. Pinakita sa kanyang kabuuan noon. Tapos isinama siya sa fashion show area kung saan may event ng araw na yon. Dinala siya ng kanyang boss sa 45th floor kung saan magaganap ang fashion show. Naagaw ng kanyang pansin si Aurora Smith. Nakikipag-usap ito sa ibang staff. Maganda to. Sa white evening dress na suot nito na may kumikislap-kislap na parang glitters kapag tinatamaan ng sikat ng liwanag ng ilaw. Bakit siya narito? Bulong niya sa sarili. Napansin naman ni Marlon kung saan siya nakatingin. Siya si Aurora Smith. Magaling na pianista yan mula sa Amerika. Siya ang napiling guest upang tumugtog mamaya para sa catwalk. Paliwanag sa kanya ni Marlon. So, malinaw na sa kanya na may ganap pala ang babaeng yun doon. Ah, kaya pala. Napatango-tango pa siya pagsagot dito. Napansin naman kaagad siya ni Aurora at kaagad na in-approach. Sarah, bakit ka naririto? Nakangiti pa ito paglapit sa kanila. May dinidiscuss lang ako with Royal. Sinagot naman niya ito ng maayos. Kasama ka ba ni Alba? May halong biro ang pagkakasabi nito. Marlon, Aurora, magkakilala kayo? Nangunot ang kanyang noon nang mapansing mukhang close ang dalawa. Bago matawag sa mismong apelyido ang isang tao, nang ganong kadali ay dapat may bond ng closeness. Oo naman, magkaklase kami sa Amerika noon. Tinignan pa ni Aurora si Marlon. Kamusta ka na, Alba? Long time no see ah. Buhay pa naman, at saka hindi ako si Alba. Tumigil ka nga sa pagtawag sa surname ko. Kayo na munang mag-usap, may nakita lang akong kakilala sa gawi doon. Paalam ni Marlon na hindi man lang naghintay. Na sumagot sila. Tumalikod na ito ng tuluyan na waring iniiwasan si Aurora. Hinabol nila ito ng tingin, ngunit unang nagbawi ng paningin si Aurora. Siya naman ang hinarap nito. Mukhang nagustuhan ka ng Royal Group ah. Magandang magiging karir mo dito sa kanila, panimula nito. Puring-puri niya ang ginawa mo. Nginitian lang ni Sarah ito. Sa totoo lang, ayaw niyang maiiwang mag-isa kasama ang babaeng ito. Marami itong itinatanong na kinakairita naman niya. Nakaka-flattered no? Feeling ko gusto ka niya, sabi pa nito. Ang hilig magsalita ni Aurora ng kung ano-anong bagay na nagpapainis sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Single pa yan. Kung type mo siya, ikaw nang gumawa ng move para makalapit kayo. Sa panahon naman ngayon, hindi na uso ang ligawan. Kaya nga tayo may gender equality. Nagtataka si Sarah, bakit biglang naging si Cupido si Aurora? Pinagtatambal sila ni Marlon? Parang inerereto siya rito sa kanyang magiging boss. Nag-uusap lang kami ni Sir Marlon tungkol sa business. Halos ayaw nang bumuka ng kanyang bibig sa pagsagot. Bagay kayong dalawa, pero syempre marami kang kaagaw kaya dapat bantayan mo siya. Napakataklesa talaga ng babaeng ito. Anyway, kailan ba kayo maghihiwalay ni Zephyr? Nakapag-file ka na ba ng annulment? Tumingin siya sa malayo. Ayaw niya akong hiwalayan. Masyado na siyang nakukulitan kay Aurora. Bagay nga ito sa asawa niya. Bahagyang natigilan si Aurora. Ngunit ang matabil nitong dila ay patuloy pa rin ang pagsasalita. Bakit? Wala naman kayong nararamdaman para sa isa't isa. Bakit hindi pa kayo maghiwalay ng tuluyan?
Ewan ko sa kanya. Nagkibit balikat na lang si Sarah sa tanong nito. Hindi rin naman niya maintindihan si Zephyr. Ang plano ata nito ay makulong siya sa piling nito ng tuluyan para wala siyang kalayaan. Pagpaparusang habang buhay niyang dadalahin. Kailan ba kayo tuluyang maghihiwalay? Malungkot ang mukha ni Aurora habang nakatitig sa kanya. Bakit hindi ikaw magtanong sa kanya kung bakit ayaw niya akong hiwalayan? Tutal, ikaw naman itong nagmamadaling maghiwalay kami. Sabihin mo sa kanyang buntis ka, baka matatauhan siya. Naiinis na siya sa kaka-explain dito. Ayoko siyang ma-pressure masyado, sagot nito sa kanya. Siyang pinipilit nito sa hiwalayan nila ng asawa niya na kung tutuusin, mas may karapatang mag-open si Aurora ng tungkol doon kay Zephyr. Dahil magkakaanak na sila, imposible naman na ayaw panagutan ng asawa niyang dinadala nito. Makipaghiwalay ka na lang ng kusa sa kanya, Sarah, para na lang sa magiging anak namin. Pakiusap nito sa kanya. Ginagawa ko na ang lahat, wala naman ako magagawa. Kung siyang tumatangging maghiwalay kami, hindi ba? Kuhang-kuha ni Aurora ang kanyang inis. Zephyr, tawag ni Aurora na nakatingin sa kanyang bandang likuran. Dahan-dahan niya yung inilingon. Nagulat pa si Sarah nang makita doon ng asawa. Kasama ang assistant nito na si Mr. Jomar. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka dito? Malambing na tanong na Aurora kay Zephyr. Sinulyapan lang siya nito saglit sa kanilingon si Aurora. Hindi na niya naintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa dahil nagkunwari na lang siyang bingi sa isang tabi. Napansin ni Zephyr ang tinatago niyang marka sa kanyang leeg na inilagay nito noong nakaraang gabi na sila ay nagniig. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito doon. Nakita din yun ni Aurora pero hinawakan itong pisngi ng kanyang asawa. Akala niya, sasabihin nitong napansin sa kanyang leeg, ngunit mas nagulat siya nang magsalita to. Zephyr, sabi nga pala ni Sarah, ayaw mo raw makipaghiwalay sa kanya? Hinihintay na nga daw niya ng pirma mo sa annulment papers niyo eh. Kulang na lang ay paliparin niyang kanyang mga mata sa pag-irap dito. Hindi niya mawari kung bakit ang pakaramdam niya. Lagi na lang sarcastic ang tono ng boses at pananalita ni Aurora. Maganda nga itong babae. Ngunit kung magsalita, daig pang batang inagawan palagi ng Candy. Hindi ito basta ang babae lang. Alam nitong magmanipula at magpasunod ng tao. Pero hindi yun uubra sa kanya. Nang marinig to ni Zephyr, agad na nalukot ang mukha nito. Kulang na lang ay kainin siya nito sa bawat sulyap na ibinibigay sa kanya. Hindi na siya nagaksaya ng panahon na tignan ng asawa. Baka mamaya magkasagutan na naman sila. Bakit narito kayong lahat? Si Marlon yun. Pinagpasalamat niya at nasanggahan siya ng katawan ng kanilang boss. Zephyr, si Sir Marlon nga palang kasama ni Zara na pumunta dito. Intrimitidang sabi ni Aurora. Parang pinapalabas nito na magka-date sila ng kanilang boss. Sumimangot si Zephyr na malamang ito ang kasama ng kanyang asawa. Bakit naman mag-aaksaya ng panahon ng Royal Group sa isang kagaya lang niyang baguhan? Hindi niya kayang abutin ang standards ng company. Sabi niya sa sarili habang tinitingnan ng kanyang asawa. Waring nabasa ni Aurora ang kanyang iniisip. Walang experience si Sarah, parang ngayon pa lang siya nagtatayo ng sarili niyang business. Gayunpaman, kahit na hindi niya na-meet ang standards ng Royal, binigyan pa rin siya ng chance ni Marlon na magkatrabaho. Ibig sabihin may nakita siyang kakaiba kay Sarah. Baka type siya ni boss? Kulang na lang ay pilipiti ni Sarah ang leeg ni Aurora sa kanyang tingin. Naiinis siya sa isang bagay na nais nitong ipahiwatig. At iyon ay ang may namumuong intimate relationship sa kanila ni Marlon. Titig na titig sa kanyang asawa. Kulang na lang ay ma-chop-chop siya ng tinging iyon. Nagbaba na lang siya ng paningin sa kayumuko at nagkunwaring hindi niya ito nakikita. Kilala mo ba siya? Tanong sa kanya ni Marlon. Hindi, pagkakaila ni Sarah dito. Siya si Zephyr de Vera, pinakamayamang tao sa city na ito. Mainitin daw ang ulo niyan, kaya ingatan mong ma-offend siya kung gusto mo pang mabuhay ng mapayapa. Sagot nito sa kanya. Halata namang masama ang ugali niya. Tugon ni Sarah dito. Nakaupo na si Zephyr sa pinakaunahang bahagi ng venue na yon. Maraming nais makalapit dito. Mag-abot ng business cards, ngunit mga napahiya lamang na hindi man lang ito bumati. Kahit gaputok man lang, parang wala siya sa sarili na iginagala ang paningin nang mapadako siya sa babaeng nasa stage na nag-umpisa ng tumugtog ng piano. May pausok effect pa yon. Animo isang anghel sa Aurora habang tumutugtog. Subalit kung katulad niya na nakakausap to, iisipin niyang nuknukan to ng kaplastikan. Ang galing niya, bulungan ng mga naroroong nakikinig sa pagtugtog ng babae. Mukhang maraming humahanga kay Aurora. Hindi kami nagkamaling kunin siya. Performer ngayong gabi. Sabi ni Marlon na titingnan ng lahat ng sulok na lugar na yon. Oo nga, ayaw na niya magsalita pa o mag-comment ng tungkol sa babaeng ito. Tumataas lang ang kanyang dugo.
Sa palagay mo ba, may relasyon talaga sila ni Zephyr? Tanong ni Marlon sa kanya. Tumango lang si Sarah kahit nasasaktan na. May tumutusok na tinik sa kanyang puso. Siguro, kakawayan ko siya, sabi ni Marlon sa kanya. Ngunit hindi man lang ito nagtapon ng tingin sa gawin nila. Ano kayang problema niya? Galit ba siya sa akin? O may gusto siya sa'yo? Bakit ganun siya makatingin? Bigla niya itong tiningnan. Gusto siya? Paano mangyayari yon? Sinabi na sa kanya ng asawa niya na kahit kailan, hindi siya nito matututunang mahalin. Isa pa, bakit binuntis pa ni Zephyr ang kanyang ex? Nasaan naman ang pagkagusto sa kanya ng asawa niya doon? Gusto pa nitong pinapasakitan siya. Nang maalala ni Zara ang pagdadalang tao ni Aurora, lalo siyang naging nairita kay Zephyr. Imposible yan, ang sama ng ugali niyan. Inborn na atang pagiging sadista. Mukhang pilian ng babae, in short, hindi akong tipo niya. Totoo? Waring hindi ito makapaniwala sa kanya at nagdadalawang isip pa kung totoong ang sinasabi niya. Totoo, akala mo naman kung sinong gwapo. Panlalait niya pa dito, biglang natawa si Marlon sa kanya. Alam mo, kakaiba ka sa ibang babae. Marami ang nakakandara pa, mapansin lang ni Zephyr. Ikaw naman, kulang na lang isumpa mo siya. Wala na bang maayos na description si Zephyr sa'yo? Wala, red flag siya sa akin. Inip na si Zephyr sa kaganapang yon. Nagdagdagan pa yon ng pagkainis nang makita niyang masaya ng asawang kakwentuhan si Marlon at hindi man lang siya pinapansin. Tahimik lang na nagkakwentuhan ng dalawa nang may isang model na lumapit sa mga ito't inihagis ang bag na daladala. Oops! Hinila ni Sarah ni Marlon malapit dito. Ingat ka, napayakap siya sa lalaki. Naku, pasensya na, sabi ng modelo. Very apologetic naman ang itsura nito. Nabitawan ko lang, saka ito lumagpas sa kanila na parang walang nangyari. Ngunit hindi nakatakas kay Sarah ang itsurang iyon ng babae. Kilala niya yon, pinsan to ni Zephyr, anak to ni isa sa mga kapatid ng kanyang biyanan, si Mariel. Narinig niya noon na usap-usapan ng mga ito na sa ibang kumpanya ito magtatrabaho bilang modelo. At yun sa kumpanya ng pinakamamahal daw nitong lalaki. Hindi kaya may gusto siya kay boss? Bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Siya kaya ang nagugustuhan niyang lalaki? Ano sabi mo? Tanong ni Marlon sa kanya matapos siyang ilayo ng lalaki sa katawan nito. Okay ka lang ba? Okay lang ako sir. Sagot niya dito. Hindi siya nakatiis na tanungin si Marlon tungkol sa status ng relasyon nito kay Mariel. May relasyon ba kayo ni Mariel? Ha? Paano mo siya nakilala? Nangunot ang noon nito. Tama ang kanyang hinala. Maari ito nga ang sinasabi ni Mariel na lalaking gusto niya. Malamang kaya siya binato ni Mariel ng bag ay dahil sa nagsiselos to sa kanya. Sa pakikipag-usap niya sa lalaking ginugusto nito, nakikita mo na siya sa ibang pagkakataon pero hindi kami close talaga. Napatingin pa si Sarah sa asawa na ni hindi man lang siya tinatapunan ng kahit na konting sulyap. Ang yabang talaga. Magandang naging epekto sa kanya ng pandedadma ni Zephyr. Na-enjoy niyang pinapanood niyang show. Pagkalipas ng isang oras, natapos na din ito. Uuna na ako, Sir Marlon. Salamat sa pag-iimbita. Bahagya pa siyang yumukod habang nagpapaalam. Siguro naman may kasagutan ka na kapag nag-usap tayo. Gumiti pa sa kanya si Marlon. Bakit pakiramdam niya naiinip ito sa kanyang sagot? Ngayon lang sila nagkausap tapos kasagutan agad ang nais nito? Natatakot ba itong tumanggi siya sa offer nito? Kakausapin ko muna sir ang partner ko mamaya. Sasabihan ko kaagad kayo kung ano ang magiging katapusan ng usapan namin. Okay, ingat kapag uwi. Kumaway pa ito sa katuluyan siyang tinalikuran. Kumaway din sa kanya si Mia na kasama ng umalis ni Marlon. Bago siya tuluyang umuwi, dumaan na muna siya sa restroom. Nag-alala siyang baka mamaya pa siyang maihi kung kailan nasa biyahe na siya. Matapos niyang magbanyo, nagugas na muna siya ng mga kamay. Paglabas niya doon, nakaabang na sa kanya ang kanyang asawa. Nangangalit ang mga ngipin nito tila nagpipigil ng galit. Para itong nasa twilight, yung mga vampira na walang mga emosyon. Bakit ka pinapunta ni Marlon dito? May laman ang sinasabi nito. Ang tinig ni Zephyr ay parang abogadong nanguusig ng isang kriminal. Ayaw na sana niya itong sagutin, ngunit alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang totoo. Inimbitan nila ako. Naghahanap sila ng mga bagong designer para sa bagong brand na bubuuhin nila. Marami silang pinapunta pero mas nagustuhan ni Sir ang creations ko. Napansin niya ang angking potensyal. Lalo nang nagmukhang vampira si Zephyr sa paglagay mo ba? Ang isang sikat at kilalang kumpanya ay kukuha ng bagong designer na wala pang maipagmamalaki? Talagang isinama ka pa niya dito sa fashion show. Bakit palagi mo na lang ako minamaliit? Ano problema mo? Inis niyang sagot dito. Sinasabi ko lang ang totoo, sagot ni Zephyr sa kanya. Hindi yun galit, subalit may diin ang bawat salita. Siguro kakaibang aking designs at nagustuhan niyo ni Sir. Ibig sabihin, magaling ako.
Nairita na siya dito. Parang lalaking version to ni Aurora. Parang pinapakagat ka lang niya sa isang bitag. Nagpapauto ka naman. Paano na yan ito sa kanya? College graduate ka nga pero wala ka namang experience. Napaka-imposible naman na bigla ka niyang kukuning designer kung wala naman siyang mapapala sa'yo. Bakit hindi siyang kausapin mo? Total, ikaw naman itong madumi ang isip. Inirapan pa ni Sarah ang kanyang asawa. Sa totoo lang, naguguluhan din siya at nawiwirduhan sa nangyari. Kung paano ang isang malaking kumpanya na gaya ng Royal ay kaagad na magtitiwala sa kakahiyahan na isang walang experience na self-proclaimed designer. Mukhang may point naman ng asawa niya. Gusto niyang samantalahin ang kahinaan mo. Walang kabuhay-buhay na sabi sa kanya ni Zephyr. Naghahanap ng biktima ang mga leon kapag nagugutom. Tiningnan ni Zephyr si Sarah, larawan ng kanyang asawa na isang babaeng hahangarin ng sinumang kalalakihan para itong diamanteng inihulog niya sa kumpol ng mga tao na pag-aagawan kapag nalamang may kayamanang naroroon. Kaya siguro siyang napili ng ama nito na pangasawa ni Sarah dahil alam nito na hindi magiging laruan ng mayayamang lalaking anak nito. Kahit hindi sadyain ni Sarah, kahit matatandang lalaki mahuhumaling pa dito at hahangaring maikama ang kanyang asawa dahil sa kamunduang kanilang nadarama. Ang isiping iyon ay nagdagdag ng iba yung alalahanin para sa babae. Sarah, hindi tayo maaaring maghiwalay. Para din yun sa'yo. Kapag nalaman ng ibang tao na hiwalay na tayo, magiging laruan ka lang ng mga lalaking manyak sa tabi-tabi. Kailangan nakadikit ka sa pangalan ko upang walang magtangka ng masama sa'yo. Sabi pa niya sa kanyang asawa at talagang mahinang nilalang pala ang tingin kay Zara ni Zephyr. Lagi nitong itinatatak sa kanyang isipan na maganda lang siya pero tanga siya. Hindi siya kayang protektahan ng kanyang sarili. Maraming galit sa kanyang ama na nagnanais manakit sa kanya subalit dahil asawa na siya ni Zephyr, hindi siya magalaw na mga yon. Napangisi siya dito. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo, mas maalala pang ang ginagawa mo sa akin. Nakatatak na sa isipan ni Sarah ang niloko siya at magkakaanak na ito sa iba. Wala na siyang maiisip na sasabihin dito. Kaya nilayasan na niya ang lalaki bago pa man siya makalabas ng koridor na yon. Biglang may nambuhos sa kanya ng kape. Hindi na yun mainit kaya hindi siya napaso. Malandi ka. Bakit may naakit si Marlon? Bunsol ni Mariel sa kanya kasamang iba pang mga modelong kaibigan nito. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang hilahin ni Mariel ang kanyang buhok. Ang kapal ng mukha mong malandi ka. Malandi ka pa sa lahat ng malandi. Ibig sabihin pinakamalandi ka sa lahat. Matapos kang ayawan ng pinsan ko dahil dumating na si Aurora, si Marlon naman ang tinatalandi mo ngayon. Pulubi ka na nga, hindi mo pa rin alam kung saan ilulugar ang sarili mo. Mga agaw ka. Masakit ng kanyang anit dahil sa paghatak nito ng kanyang buhok. Hindi talaga siya swerte sa pag-aasawa. Lagi na lang sumasama ang kanyang loob. Ano pang ginagawa niyo dyan? Sita ni Mariel sa mga kaibigan. Gulpihin niyo na to. Pagkasabi ni Mariel noon, ikaagad siyang pinagtulungan ng mga to. Napatras si Sarah at nauntog sa pader. Literal na nakita siya ng mga bituing lumilipad-lipad sa kanyang paligid. Mariel, nagkakamali ka, sabi niya dito, subalit hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Patuloy sila sa paggulpi sa kanya. Sinampal siya ni Mariel, subalit hindi siya makapapayag na hindi makaganti. Sinampal niya rin ito, nagulantang si Mariel sa ginawa sa kanya ni Sarah. Hinawakan itong sariling pisngi. Ang kapal ng mukha mo, sampalin ako, ha? Inis na sabi nito sa kanya. Nauna ka, kaya deserve mo yan. Handa na siyang lumaban sa mga ito. Magpapatayan na lang kung magpapatayan. Matira na lang ang matibay. Peste kang malandi ka. Umanda ka sa akin. Magbabayad. Nagulat sila sa boses ni Zephyr. Ano nangyayari dito? Sigaw nito. Napatulala ang mga naroong babaeng makita si Zephyr. Walang nakagalaw ni isa man lang sa mga ito. Nakatitig lang silang lahat sa kanyang asawa. Agad umarte nang hihina si Mariel. Saka nagpaawa sa pinsan. Kuya, ang ibang naruroon ay nagmamadaling bumati dito. Magandang araw po, Sir De Vera. Siya si Zephyr De Vera. Walang sino man ang maaring sumaling sa kanya. Siya ang Diyos sa syudad na yon. Mariel, anong ginagawa mo? Sita niya sa kanyang pinsan. Hila-hila nitong buhok ng kanyang asawa. Nagmamadali nitong binitawan si Sarah. Subalit ang kanyang asawa ay bigla na lang sinampal si Mariel matapos makabuelo at makawala sa pagkakahawak nito. Isa pang sampal ang pinakawala ni Sarah at sinalo yung muli ng pisngi ng kanyang pinsan. Gaganti sana ito subalit agad niyang nahawakan ng braso ni Mariel. Tama na, awat niya sa mga ito. Natakot ang kanyang pinsan at bahagyang umatras. Matapos niyang
Makatingin ito ng masama sa kanyang asawa. Ninayos ni Sarah ang kanyang damit at doon pa lang niya napansin ang basang-basahin ng kape. Sino nagbuhos ng kape kay Sarah? Mataas ang kanyang tinig. Magsasalita ba kayo o lahat kayo sasamain sa akin? Sorry Sarah. Isa-isang lumapit ang mga ito sa kanyang asawa. Napagutusan lang kami. Samantalang si Mariel nakatayo lang sa tabi at walang planong ihingi ng tawad kung ano man ang ginawa nito sa kanyang asawa. Mariel, tawag niya sa kanyang pinsan. Ayoko kuya, siya naman ang naunang manakit sa akin, sagot nito. Nakaramdam ang babae ng labis na humiliation. Natatakot ito, subalit mas pinanindigan nito ang pagiging bratinela. Ibig mo sabihin na una siyang manakit? Paninigurado ni Zephyr. Sa dami niyong yan, palagay mo may taong mga offense sa'yo? Ang dami niyo, nag-iisa lang siya, sabi ni Zephyr dito. Nagulat si Sarah. Hindi niya akalaing pagtatanggol siya ng kanyang asawa ngayon. Hindi naman sa ganun. Namumutla na ito sa takot kay Zephyr. Nilalandi niya si Marlon. Hindi mo ba nakikita? Nilalandi? Boyfriend mo ba siya? Hindi makapaniwala si Zephyr sa sinabi ng kanyang pinsan. Alam niya may pagtatangi ito sa presidente ng Royal, pero ang alam niya hindi nito yon kasintahan. Masyado lang nag-assume ang kanyang pinsan na pag-aari nito ang lalaki. Paano ka naman magugustuhan ni Marlon? Bakit? Ano problema sa akin? Nainis sa tanong ni Mariel sa kanya. Aroganting maldita, walang breeding. Natameme si Mariel sa kanyang sinabi. Kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Isa itong spoiled brat na feeling entitled sa lahat ng bagay. Napangisi naman si Sarah sa narinig. Inaasar niya si Mariel sa pamamagitan ng pagtingin dito mula ulo hanggang paa. Bakit mo naman ako sinasabihan ng ganyan, kuya? Pinsan mo ko. Ako ang kamag-anak at katugo mo dito. Pagmamaktol pa ni Mariel. Naluha na ito sa labis na pagkapahiya. Wala akong pakialam kahit ano pa kita. Hindi tinotolerate ang mga ganyang ugali. Kaya manahimik ka na. Bunsul pa dito ni Zephyr. Anong nangyayari dito? Si Aurora yon. Agad nito nilapitan si Mariel. Bakit ka umiiyak? Inaalo pa nitong babae at pinupunasan ng luha nito sa pisngi. Yung malanding duka na yan. Nilalandi niya si Marlon. Pagsusumbong ni Mariel dito. Nagkwento na ito kung ano ang nangyari. Matapos magsalita ni Mariel, agad tong pinayuhan ni Aurora. Rosel, ikaw naman palang may kasalanan. Kahit ano pang mangyari, wala kang karapatang manakit ng kahit na sino. Pati ba naman ikaw, kakampihan din siya? Baka nakakalimutan mong pinikot nila si kuya at inagaw sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit pinakasalan niya ni Kuya Zephyr eh. Nakasimangot na sabi ni Mariel dito. Saglit na namhimik si Aurora bago nagsalita. Tama na, magsorry ka na lang sa kanya. Kung hindi baka hindi na kita may pagtanggol sa kuya mo. Alam mo kung paano siya magalit. Sinampal niya ako ng 2 beses. Ayaw pa rin magpatalo ni Mariel. Humingi ka na lang ng tawad. Hindi naman mahirap gawin yon. Eh di sorry. Nakahulokip-kip pa to sabay irap sa kanya. Ganyan ba ang tamang paghingi ng tawad, Mariel? Ikaw pang matapang ha? Pagalit na sa wata dito ni Zephyr. Kung hindi ka matuturuan ng tatay mo ng tamang asal, akong puputol dyan sa sungay mo. Tuturuan kita sa paraang alam ko. May pananakot ang tinig ni Zephyr. Nahintakutan si Mariel sa narinig at nagmamadaling yumukod sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, Sarah. Pasensya ka na, nagkamali ako. Hindi niya akalaing ganun palang takot ni Mariel sa kanyang asawa. Subalit hindi pa rin siya na-impress dito. Magkamag-anak ang mga ito kaya magkakatulad sila ng mga ugali. Nagsorry na si Mariel Zephyr. Kalimutan na lang natin ang lahat ng ito. Dadaling ko si Sarah sa ospital at sisiguraduhin kong mawawalang markang naiwan ng pinsan mo. Sa maganda niyang muka. Feeling hero pa si Aurora. Aurora saves the day ang peg nito. Napatingin si Mariel kay Aurora. Hinahangaan talaga nitong babae dahil ang isip nito, si Aurora isang larawan ng ideal na may bahay. Nasaktan si Sarah sa kanya nakita kahit kailan hindi talaga siya matatanggap ni Mariel bilang asawa ng pinsan nito at manatatiling mababang uri ang tingin nito sa kanya. Magsasalita sana si Zephyr subalit naunahan siya nito. Kaya kong pumunta na mag-isa sa ospital, bayaran na lang niya ako ng pang medical expenses. Napatingin sa kanya si Zephyr na makahulugan. Kipit siya ngayon at mas kailangan niya ng pera. Nagulat naman si Mariel sa kanyang demand. Bakit? Wala ka bang pera? Akala ko ba mayaman ka? Pangaasar niya dito. Mukhang wala kang mailalabas na pera ngayon ah. Subalit sadyang mayabang si Mariel. Sinang may sabing, hindi ako maglalabas ng pera. Magkano kailangan mo? Saka anong number mo? Binuksan agad niya ang kanyang barcode. 50,000? Kaya mo ba? Talagang plano niya itong inisin. Sa katulad ni Mariel, hindi baling maubos ang pera. Makapagyabang lang. Ayan na, nag-send na.
Nakasimangot nito sabi sa kanya. Huwag mong sasabing hindi kita binayaran ha. Madaming nakasaksi. Okay. Nagniningning ang kanyang mga mata na makitang pera sa kanyang GCash. Makabuluhan naman pala ang kanyang pagpapasampal. Nagkapera pa siya. Kailangan niya ito dahil medyo kinakapos siya ngayon. Lumipad ang kanyang mata sa kabuuan ni Zephyr. Titig na titig ito sa kanya. Ngunit hindi na niya hinayaang makalapit pa ito sa kanya. Kaganitong tinalikuran at pakending ang balakang na iniwan niya to. Ngunit ang asawa pala niya ay sa likurang bahagi ng building dumaan, kaya mas nauna pa ito makalabas sa kanya. Napansin na lang ni Zara na nakaparada ang sasakyan nito sa hindi kalayuan sa entrance. Bakit hindi pa siya umaalis? Nakanguso siya na sabihin niya yon sa kanyang sarili. Hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Naglakad siya sa may kalsada upang maghintay ng taxi. At saan mo naman balak pumunta? Sinundan pala siya nito. Hinawakan siya sa braso at iginaya patungo sa kotse nito. Napatingin siya sa kanyang suot, basang-basa siya ng kape at ang dungis niyang tingnan. Kailangan niya sumama dito, pabalik sa bahay nito. Total, gusto din naman niyang kuhanin ng mga gamit niya doon. Kaya minabuti na lang niyang pumasok sa loob, daig pa nilang mga pipe habang nasa sasakyan. Isiniksik niya ang kanyang sarili sa kabilang gilid ng kotse at pinanood ang mga nadadaanan niyang mga tanawin. Stop the car! Malakas ang tinig ni Zephyr, natanggal siya ng seatbelt. Saka bumaba ng sasakyan, ang gwapo talaga nito. Bigla niyang naalala. Nung una niya itong makita, nung 20 years old pa lang siya. Pababa ito sa spiral na hagdan, bagay na bagay ditong suot nitong suit. Masasabi niyang ang aura nito ay talagang kapansin-pansin. Biglang tumibok na mabilis ang kanyang puso. Parang aatakihin na yata siya nung mga oras na yon. Simula noon, madalas na itong iginuguhit at iniipon yon sa loob ng kanyang kwarto. Isang araw hindi sinasadyang makita yun ng kanyang ama, kaya tinanong siya nito. May gusto ka ba sa kanya? Nahihiya siya, subalit ayaw niya magsinungaling dito. Parang crush ko siya pa, ang gwapo niya kasi. Ha 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 ha, natatawa itong ginulong kanyang buhok. Gusto mo ba siyang maging asawa? Namula siya sa biro nito. Pa naman, 20 pa lang ako no, at hindi pa pumapasok sa isipan kong pag-aasawa. Masyado pa akong bata. Siyempre, tutuparin ni Papa lahat ng pangarap mo sa buhay, may Disney princess. Sagot ito sa kanya, ngunit parang wala lang ito sa kanya. Hindi niya yung sineryoso hanggang sa umaten sila ng birthday party ni Zephyr. Pinainom ni Sarah ng alak ng kanyang ama na labis niyang ikinalasing. Hindi na niya alam ang kanyang pupuntahan. Nagising na lang siyang katabi na ito sa isang kama at pareho silang wala ng saplot sa katawan. Ang kanyang papa naman ay galit na sumugod doon. May kasama itong mga reporters. At dahil ang lolo ni Zephyr ay conservative na tao, itong pumilit na may kasal silang dalawa. Galit na galit sa kanya si Zephyr na araw na yon. Bumalik na siya sa kanyang ulirat at nakita niyang may binibili si Zephyr sa isang drugstore. Ang mukha nito ay kahalintulad ng itsura nito 2 years ago. Noong ikasal sila, parang may bumarang bigla sa kanyang puso. Siguro darating din ang panahon na mapapatawad ni Zephyr ang kanyang pamilya sa panluloko at pamimilit dito na maikasal sa kanya kahit hindi siya nito mahal. Bumalik na ito doon at napansin ang kanyang labis na pagtitig dito. Nagsalubong ang kilay ni Zephyr. O bakit? Akala mo Greek god ako no? Ganun na ba ako kagwapo? O sobra ka lang talagang nagagapuhan sa akin? Napahiya si Sarah at nagbaba ng tingin. Sumakay na ito sa kabilang side ng sasakyan. Napatingin ito sa kanya. Hinawakan siya sa baba tinitigan ng marka ng daliring nasa pisngi niya. Deserve mo yan, sabi nito sa kanya nagpagulantang sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Sa palagay mo, deserve ko mabugbog at pagtulungan ng walang dahilan. Deserve mo yan kung hindi ka lumaban matapos kanilang pagtulungan. Pagkibit balikat nito. Lumaban ako, kita mo naman ang dami nila. Pinagtulungan nila ako, isa pa, mayayaman sila, ako ano ko? Sapakin mo sila. Gusto ko lang makita kung sinong magtangkang gumanti pa sa'yo. Nagulat si Sarah. Ano na namang ibig sabihin nito? Gusto mo ba siyang protektahan nito? Bakit ngayon pa kung kailan sumuko na siya? Tinignan niya lang ito. As cold as ice pa rin ang ekspresyon ni Zephyr, hinawakan itong kanyang babat inilandian ang malamig na ointment ang kanyang pisngi. Agad na nagsubside ang init-rap din na naramdaman niya sa muka. Naguguluhan na siya dito. Laging itong sinasabi na kinasusuklaman nito ang kanyang pamilya at hindi siya nito gusto. Subalit kabaliktaran naman na yon ng kinikilos nito. Sa katunayan, maraming pagkakataong naging mabait ito sa kanya. Wala pang 1 taon silang naikakasal noon at naboboard siya sa kanilang tahanan. Nainip siyang araw-araw ay hintayin ng kanyang asawa mula sa trabaho. Kaya madalas ginugulat niya ito sa kanilang koridor. Kuya, bigla na lang siya lalabas buhat sa kanyang pinagtataguan. Huwag mo nga ako tawagin kuya, singhal nito sa kanya. Okay po kuya, pangasar ni Sarah dito. Madalas kinukulit niya to.
Minsan palalapit siya dito nang walang saplot, agad nitong inihagi sa kanyang ATM nito upang makabili siya ng mga damit. O kaya titingnan niya ito na para bang siya'y nakakaawa, kaya sisigawan naman siya nito ng, "Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin." Hindi siya nagsawang suyuin ito. Kahit inaakit pa niya si Zephyr, lagi lamang siyang binabaliwala nito. Hanggang dumating ng tamang pagkakataon nang hilingin niya dito na bilhin muli ang bahay nila sa Cavite. Doon ito nagsimula magpakita ng konting interes sa kanya. Sa kanyang pagmuni-muni nagulat si Zara sa tama ng flash na kumikislap sa kabilang sasakyan. "Kita mo ba? Si Zephyr de Vera yan. Sino kasama niyang babae? Parang hindi naman niya si Aurora." "Bilisan mo, kuhanan mo ng litrato. Magandang istorya to." "Zephyr." Natakot si Sarah nang marinig ang sinasabi ng mga to. Agad siyang nagsumiksik sa kanyang asawa. "Mr. Jomar, pakibilisan," utos dito sa kanyang assistant. Agad siyang niyakap ni Zephyr at tinago sa kanyang mukha. "Yes, boss. Inapakan nito si Lenyador. Kulang na lang ay lumipad sila sa sobrang bilis ng kanilang takbo." "Nailigaw na ba natin sila?" tanong niya sa asawa. Masyado nang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. "Hindi pa, huwag kang malikot. Nakasunod pa sila sa atin." Lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi na siya nagtangkapang gumalaw, pero naiilang si Sarah. Yakap-yakap siya ng kanyang asawa. Ramdam niyang hininga nitong tumatama sa kanyang leeg. Ang kakatuwa pa dito, biglang uminit ang katawan ni Zephyr para yung galing sa sauna bath. "Nariyan pa ba sila?" tanong ni Sarah dito. "Naririyan pa." Sagot nito, tuwing may mga madadaanan silang lubak, nagkikiskisan ng kanilang katawan. Naapektuhan siya sa nangyayaring iyon sa kanila. Tinatablan siya. "Nailigaw na ba natin sila?" Pinagpapawisan na siyang maigi. Kahit malamig sa loob ng sasakyan, hindi na maipaliwanag kung anong itsura nilang dalawa. Pareho silang pinagpapawisan.